Si Junhyuk ay hindi kilalang musikero. Para siyang talunan at tila umabot na sa pinakailalim ang kanyang buhay. Pinutol niya ang ugnayan niya sa kanyang ate na si Junhee. Isang araw, biglang nagpakita sa harap niya ang anak ni Junhee. Nagkaroon ng OCD ang kanyang pamangkin matapos makipagdiborsyo si Junhee. Nagsimulang tumira si Junhyuk kasama ang bata at siya na ang nag-alaga rito. Samantala, nakipagdiborsyo si Junhee sa kanyang asawa matapos ang 12 taon ng pagsasama. Pisikal siyang inaabuso ng kanyang dating asawa. Lumipat siya sa isang murang inuupahang apartment at kinailangan niyang harapin ang kanyang ex-husband at ang ina nito na pilit inaagaw ang kustodya ng kanyang anak. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Uncle. Ipinalabas ito noong 2021, kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nakatayo sa labas ng gate ng paaralan, mahigpit na hawak ang kanyang cellphone at nakatitig sa isang litrato habang pilit hinahanap ang kanyang pamangkin. Ngunit bago pa man siya makapasok, hinarang siya ng grupo ng mayayamang ina na mapanghusga agad dahil gusgusin ang kanyang itsura. Tinawag pa nila ang security para paalisin siya. Upang maiwasan ang gulo, palihim siyang umalis at sa wakas ay natagpuan ang tamang silid-aralan. Heto ang nakakagulat, hindi pa kailanman nagkita ng personal ang lalaki at ang kanyang pamangkin. Ang kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakakausap ay biglang naaksidente at walang ibang malapitan kundi siya upang magbantay sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang magulong pananamit at kahina-hinalang dating, hindi talaga siya mukhang pinakamabuting tiyuhin sa mundo nang lapitan niya ang isang batang lalaki at tanungin, "Ikaw ba si Jihyo?" Nagpanggap ang bata na hindi siya yon at itinuro ang isang silid-aralan, sabay sabing doon daw si Jihyo. Pagkapasok ng lalaki, agad isinara ng bata ang pinto gamit ang gunting at hinila ang fire alarm. Pagdating ng security, hindi na sila nagtanong pa, agad nilang sinunggaban ang lalaki. Sa takot, nakawala siya at tumakbo. Ngunit sa isang sulok ay nakaabang ang kanyang mabait na pamangkin, iniunat ang paa at malakas siyang napatumba. Nauwi ang lalaki sa pagkakatali na parang kriminal at kinaladkad papunta sa opisina. Nang dumating ang guro ni Jihyo, saka lamang nalaman ng lahat na siya nga ang tiyuhin ng bata. Agad siyang kinalagan ng mga gwardiya, bakas ang hiya sa kanilang mga mukha. Ang pangalan ng ating bida ay Junhyuk. Maniwala ka man o hindi, dati siyang sikat na K-pop idol. Ngunit dahil masyado siyang mapagkakatiwala, naloko siya at naubos ang lahat ng kanyang ipon at ang mga kantang siya mismo ang sumulat ay naibenta ng halos walang halaga sa kanyang kumpanya. Ngayon, isa na siyang hamak na tripulante sa isang bangkang pangisda. Kahit madalas siyang mahilo sa dagat at medyo tamad, pinagtiyatsagaan siya ng mga kasama dahil napakahusay niya sa kusina. Matapos malinawan ng hindi pagkakaunawaan, sinamahan ni Junhyuk si Jihyo sa kanyang after-school academy. Habang huminto sila sa isang gasolinahan, tiningnan ni Junhyuk ang kanyang walang lamang pitaka, saka ang bata, at nakaisip ng ideyang manghiram ng pera rito. Akala ng attendant ay kinikidnap si Jihyo at muntik nang tumawag ng pulis, kaya napilitan si Junhyuk na isauli ang pera, lubos na nadismaya. Maya-maya, sa isang badminton court, pinanood niya si Jihyo na maglaro. Wala talagang talento sa sports ang bata, at napatawa ng malakas si Junhyuk, dahilan para titigan siya ng masama ng ibang mga magulang. Nang gabing iyon, sabay silang umuwi. Sa daan, huminto sila sa isang convenience store kung saan ginamit ni Junhyuk ang mga simpleng sangkap upang magluto ng isang malagormet na hapunan para sa bata. Hindi pa kailanman nakatikim si Jihyo ng ganoong kasarap na pagkain at nilinis niya ang kanyang plato. Pagdating nila sa apartment, pinakiusapan siya ng kanyang kapatid na pumasok sandali para magpalit ng bombilya. Sa una, tumalikod siya at akmang aalis ng walang sinasabi. Pero nabanggit ni Jihyo na nasugatan ang kanyang ina at bahagyang lumambot ang puso ni Junhyuk kaya pumasok din siya upang tumulong. Nagpasalamat ang kanyang kapatid, ngunit malamig pa rin ang pakikitungo niya. Hanggang ngayon ay may sama pa rin siya ng loob dahil noon, kinuha nito ang perang iniipon niya para sana matupad ang pangarap niya sa musika. Dahil doon, tuluyan niya itong inalis sa kanyang buhay. Alam niyang nag-asawa ito ng mayamang lalaki noon kaya inakala niyang maginhawa ang pamumuhay nito. Kung bakit bigla silang lumipat at ngayon ay nangungupahan na lang, masyado siyang inis para magtanong pa. Matapos ang isang mabigat na pag-uusap, pumunta siya sa isang parke para magpalamig ng ulo habang umiinom. Natural lang, namataan na naman siya ng parehong grupo ng mga mapagmataas na babae at muli siyang pinintasan. Ang mga babaeng ito ay nakatira sa mga mamahaling kondo, samantalang ang pamilya ni Jihyo ay nasa bahagi ng social housing. Masyado nilang minamaliit ang mga nangungupahan, kaya ayaw pa nilang gamitin ng mga ito ang parke. Sumagot si Junhyuk, ngunit nang mapagtantong hindi sila karapat-dapat sa oras niya, tinalikuran na lang niya ang mga ito. Pagkaalis niya, nagsismisan ang mga babae at naghinalang baka siya ang ama ni Jihyo. Alam nilang bagong lipat ang bata sa paaralan, pero sabik silang malaman kung kabilang ba ito sa mayaman o sa mahirap na grupo. Dumating ang Sabado ng umaga at gaya ng nakasanayan, naghahanda si Junhyuk na pumalaot para magtrabaho. Ngunit narinig niyang Sabado nga pala at bigla siyang natigilan. Naalala niya ang usapan nila sa bahay ng kanyang kapatid, ngayon ang parent-teacher event sa paaralan ni Jihyo. Dahil kailangang magtrabaho ng kanyang kapatid at walang oras para dumalo, haharapin ni Jihyo ang araw na yon ng mag-isa. Hindi napigilan ni Junhyuk ang pagmura. Isang malaking abala na naman, lumipat ang tagpo sa silid-aralan kung saan mag-isang nakaupo sa sulok si Jihyo. Sa paligid niya, masayang naglalaro at nagtatawanan ang ibang bata kasama ang kanilang mga magulang. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maayos at elegante, si Junhyuk. Halos hindi makapaniwala si Jihyo na talagang dumating ang kanyang tiyuhin. Sa gitna ng mga aktibidad, medyo naging petty ang sitwasyon. Kinuha ni Junhyuk ang bola at ibinato ito ng diretsyo kay Jihyo.
Pagkatama nito, humalakhak siya na parang nanalo sa loto, dahilan upang mapatitig ang lahat sa silid sa matinding pagkalito. Lumalabas na may natitira pa palang sama ng loob si Junhyuk dahil sa pagkakatisod niya noon at ginamit niya ang laro bilang dahilan para gantihan ang sarili niyang pamangkin. Nang mapansin ang nakakailang katahimikan ng ibang magulang, pilit siyang humingi ng paumanhin at sinubukang itago ang kanyang tuwa. Kalaunan, habang oras ng kainan, pinaalalahanan ni Ji-Hoo ang kanyang tiyuhin na maghugas ng kamay, ngunit wala itong pakialam. Walang magawa, si Ji-Hoo na lang ang nagpunta sa lababo at maingat pang gumamit ng hand sanitizer pagbalik niya. Nang makita ito, tinukso siya ni Junhyuk at sinabing, kung ganyan ka palaging inaalagaan, paano ka mabubuhay sa malupit at masamang mundong ito? Samantala, patok naman si Ji-Hoo sa mga batang babae sa kanilang klase. Hinahangaan siya ng lahat dahil matalino siya, malinis sa katawan, at may pino at maginoong dating. Siyempre, ikinaselos ito ng ibang mga lalaki sa klase. Nang sa wakas ay matapos ang pagpupulong, napansin ni Ji-Hoo na nawawala ang isa niyang sapatos. Isang batang babae na nagngangalang Nuyul ang nagsuri sa sitwasyon at nagsabing hindi iyon aksidente, may sadyang kumuha nito. Nagpa siya ang kanilang guro na si Miss Song na tingnan ang CCTV footage at iminungkahi na magsuot muna si Ji-Hoo ng ekstrang tsinelas ng iba para makauwi. Ngunit bilang isang matinding germaphobe, mariin niya itong tinanggihan. Dahil wala nang ibang magawa, binuhat na lang siya ni Junhyuk at dinala palabas. Isinama niya si Ji-Hoo sa mall upang bilhan ng bagong sapatos, ngunit pinaalalahanan ang bata na kailangan nitong bayaran siya balang araw. Habang naroon sila, sinubukan ni Junhyuk na isauli ang suot niyang suit. Tiningnan siya ng sales clerk, hinipo ang tela, at sinabing hindi na yon maaaring isauli dahil natanggal na ang tag. Nagtaka si Junhyuk at iginiit na itinupi niya ang tag papasok sa manggas para hindi mawala. Nang marinig iyon, natigilan si Ji-Hoo. Naalala niyang nakita niya ang tag na nakalabas noong nasa school event sila. Inakala niyang nakalimutan lang ng tiyuhin niya itong tanggalin, kaya maingat niya itong ginupit para rito. Ngayon, dala ang mamahaling suit na hindi naman niya kayang bayaran. Napilitan si Junhyuk na iuwi na lang ito, bagsak ang balikat. Habang naglalakad sila sa mall, may napansin si Junhyuk na VIP coupon na nakahandusay sa sahig. Mabilis siyang lumapit, inapakan yon para maangkin, saka kunwaring yumuko upang pulutin bago dali-daling umalis. Ginamit niya ito upang ilibre si Ji-Hoo sa isang magarbo at mamahaling kainan. Sa totoo lang, labis na napahiya si Ji-Hoo sa asal ng kanyang tiyuhin. Habang abala si Junhyuk sa pagtalakay ng kanyang mga pilosopiya sa buhay, biglang napansin ni Ji-Hoo ang isang matandang babae sa kabilang mesa. Bigla siyang natakot at sumilong sa ilalim ng mesa nang makita ang babaeng papalapit sa kanila. Sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit nabangga niya ito. Sa gulat, napasigaw siya ng lola, at sunod-sunod na humingi ng paumanhin. Dali-daling lumapit si Junhyuk upang tulungan siyang makatayo, at doon napagtanto ni Ji-Hoo na hindi pala ito ang kanyang tunay na lola. Dahil sa matinding pagkabigla, inatake siya ng hika, at nagmadaling halughugin ni Junhyuk ang bag ng bata para hanapin ang inhaler nito. Pagkaraan, matagal na nagkulong si Ji-Hoo sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Naging mausisa si Junhyuk at tinanong kung bakit ganoon na lang ang takot niya sa sarili niyang lola. Matalimang sagot ni Ji-Hoo, wala ka namang balak magmalasakit sa amin, kaya bakit kailangan mo pang malaman? Hindi na yon pinilit pang usisain ni Junhyuk. Pagkatapos ihatid si Ji-Hoo sa bahay, sandali lang gumamit ng banyo si Junhyuk at agad umalis. Kaagad matapos niyang lumabas, may tumawag na cellphone sa loob ng bahay. Sinagot iyon ng kanyang kapatid at napagtantong kay Junhyuk ang cellphone. Sa pag-uusap sa kabilang linya, nalaman nilang mag-ina ang totoo. Nagtatrabaho si Junhyuk bilang isang manggagawang manwal sa dagat, at ang bahay na inuupahan niya ay naibenta na nang hindi niya nalalaman. Samantala, habang nasa kotse, napansin ni Junhyuk na ang hawak pala niyang cellphone ay sa kanyang kapatid. Saglit siyang natuksong maghalungkat at tingnan kung ano ang laman ng cellphone, ngunit naalala niya ang mapanghusgang mga tingin ng kanyang pamangkin, kaya nagdalawang isip siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Junhyuk sa bahay ng kanyang kapatid upang isauli ang cellphone ng hindi sinasadyang nadala niya. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang kapatid na manatili na roon ng tuluyan, ngunit matigas ang ulo niya at tumanggi. Bilang isang matalinong bata, diretsahang tinanong ni Ji-Hoo kung pinakialaman ba niya ang cellphone. Buong tapang na nagsinungaling si Junhyuk at sinabing hindi, pero ang totoo, ginawa nga niya yon. Habang nasa kanya ang cellphone, pinakinggan niya ang mga voice memo mula sa kasambahay sa dating bahay ng biyenan ng kanyang kapatid at nakita ang mga larawang nagpaliyab sa kanyang dugo sa galit. Doon niya tuluyang napagtanto ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang kapatid at pamangkin habang nakatira sa pamilyang iyon. Kahit mabigat ang galang lihim, nanatili siyang matatag at tumangging tumira kasama nila. Sa halip, hinanap ni Junhyuk ang dating asawa ng kanyang kapatid. Nahuli niya itong bumababa ng kotse kasama ang ibang babae at tuluyan na siyang nagngit-ngit sa galit. Wala na siyang preno, binugbog niya ang dating bayaw hanggang sa mapaluhod ito sa takot. Para mas lalong idiin ang babala, sinira pa niya ang kotse nito at nag-iwan ng huling pananakot. Lumayo ka kina Ji-Hoo at sa ina niya. Pagkatapos, umalis siyang parang walang sinisino. Dahil opisyal na siyang walang tirahan, kumuha si Junhyuk ng ilang shift sa bar ng isang kaibigan. Habang naroon, nakatanggap siya ng tawag mula sa guro ni Ji-Hoo na si Miss Song. Magkasama nilang sinuri ang CCTV footage at natukoy ang may sala. Isang batang lalaki na nagngangalang si Chan ang kumuha ng sapatos. Balak sana ni Junhyuk na puntahan ang bahay ng bata. Ngunit sinabi ni Miss Song na malamang ay nasa isang engranding birthday party ang lahat para sa isa pang estudyante na si Minki. Ngayon, dapat mong malaman, ang ina ni Minki ang pinakabida sa mga Karen. Siya ang pinuno ng Manpower Association sa paaralan. Sobrang yaman ng kanilang pamilya, may koneksyon pa sa mga miyembro ng kongreso, at halos siya ang may kontrol sa mga desisyon ng paaralan. Ang ibang mga magulang ay sumusunod sa kanya na parang mga nawawalang tuta.
Dumating sina Junhyuk at Ji-Hoo sa bahay ni Minki, ngunit inakala ng mga magulang doon na huli lang silang dumating bilang mga bisita at pinapasok sila. Sa engranding kapaligiran, napagtanto ni Junhyuk na hindi ito ang tamang oras para gumawa ng eksena. Sinubukan niyang kausapin ng pribado ang mga magulang ni si Chan tungkol sa ninakaw na sapatos, ngunit paulit-ulit siyang sinisingitan ng mga elitistang magulang. Sinimulan pa siyang kutyain at tanungin kung ano ang trabaho niya. Nang sabihin niyang isa siyang songwriter, nagtawanan sila ng malakas. Tinukso nila siya dahil hindi naman daw siya napapanood sa TV at pinilit pa siyang kumanta para sa kanila na parang isang palabas sa sirko. At habang lalong nagiging nakakailang ang sitwasyon, tumunog ang doorbell. Ipinahayag ng ina ni Minki na dumating na ang catering na in-order niya. Ngunit nang bumukas ang pinto, napanganga ang lahat. Si ina ni Ji-Hoo ang nasa labas. Siya ang nagde-deliver ng pagkain. Agad na pagtanto ng mga mayayamang babae na isa siyang nangungupahan mula sa social housing at sideline lang niya ang paggawa ng mga ulam. Kaagad silang nagbulungan at nagparinig ng masasamang komento. Biglang may sumigaw mula sa itaas. May nagsabi na naiihiraw sa pantalon si Ji-Hoo. Agad na nagmamadaling umakyat sina Junhyuk at ang kanyang kapatid at nadatnan si Ji-Hoo na basang-basa. Isang batang babae na si Noyul ang nagsalita at sinabing si Chan ang nagbuhos ng tubig sa kanya. Dahil sa trauma ng pangyayari, muli na namang inatake si Ji-Hoo. Naggitngit sa galit si Junhyuk at hiningi ang paghingi ng tawad ni si Chan. Ngunit imbes na magsorry, lalo pang tinukso ng batang pasaway si Ji-Hoo. Ginagaya pa ang itsura nito habang inaatake. Sinubukan ng ina ni Ji-Hoo na ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit hinila siya ni Ji-Hoo palayo, nais na lamang umalis. Hindi pumayag si Junhyuk na palampasin yon. Pinatigil niya sila at muling iginiit ang paghingi ng tawad. Nakatayo lang si Chan na may nakangising mayabang. Walang pag-aatubili, lumapit si Junhyuk at sinampal ang bata sa mukha. Nagwala ang ina ni si Chan at sumigaw na tatawag siya ng pulis. Hindi na tinag si Junhyuk. Inilabas niya ang CCTV footage at sinabing, sige, tumawag ka. Isabay na rin nating ipaaresto ang anak mo dahil sa pagnanakaw. Nabisto, umismid lang si Chan at sinabing, ang arte naman. Nang tanungin ng ina ni Ji-Hoo kung nasaan ang sapatos, kasual na sagot ng bata, marumi kasi, kaya itinapon ko. Ang kanyang ina, na kasing bastos ng anak, ay naglabas ng makapal na pera at sinabing bumili na lang sila ng bago, na para bang ganoon lang kadali ay maaayos ang lahat. Napuno na ang ina ni Ji-Hoo, hinawakan niya ang kanyang anak at umalis. Sinubukan ng ina ni Minki na magpanggap na tagapamayapa at sinabi kay Junhyuk na hayaan na lang iyon alang-alang sa mga batang nanonood. Tiningnan silang lahat ni Junhyuk at mariing sinabi na sila ang dapat magsimulang magpakita ng tamang halimbawa sa kanilang mga anak. Ngunit walang nakinig. Bigong-bigo at pagod na, umalis si Junhyuk. Pagbalik niya sa apartment ng kanyang kapatid, nadatnan niya si Ji-Hoo na nakatayo sa pinto, tila hinaharangan siya. Gayunpaman, pumasok pa rin si Junhyuk at ang nakita niya ay dumurog sa kanyang puso. Nakaupo ang kanyang kapatid, nakikipaglaban sa matinding problema sa pag-inom tulad ng dati nilang ina. Nasasaktan si Ji-Hoo para sa kanyang ina at ipinagtanggol pa ito, sinasabing hindi yon alak kundi gamot lang. Nang makita ang paulit-ulit na siklong ito ng sakit, tumalikod si Junhyuk at naglakad palabas. Ngunit tinawag siya ni Ji-Hoo, may luha sa mga mata. Kung aalis ka rin lang, umalis ka na ng tuluyan. Huwag mo na akong paasahin pa na mananatili ka. Habang mag-isang naglalakad si Junhyuk sa kalsada, bumalik sa kanya ang isang masakit na alaala. Naalala niya ang kanilang inang lasing na pasuray-suray na napunta sa gitna ng kalsada at nabangga ng sasakyan. Sa kakilakilabot na sandaling iyon, ang kanyang kapatid, na bahagya lamang mas matangkad sa kanya noon, ang nag-abot ng kamay at tinakpan ang kanyang mga mata upang hindi niya makita ang trahedya. Sa paggunita kung paano siya ipinagtanggol ng kapatid noon, gumawa siya ng isang panata. Mula ngayon, siya naman ang magiging tagapagtanggol nito. Kinabukasan, nagising si Ji-Hoo sa tunog ng gitara. Nang makita niya ang hapagkainan na puno ng napakaraming masasarap na pagkain, agad lumawak ang kanyang ngiti habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. At ganoon na nga, opisyal nang lumipat si Junhyuk sa kanila. Gayunpaman, hindi naman parang isang fairy tale ang pagsasama nila sa isang bubong. Isang araw, umuwi si Ji-Hoo mula sa paaralan at nadatnan ang apartment na sobrang kalat. Sa kanyang matinding pagkasuklam, nakita pa niya ang tuyong kulangot ni Junhyuk na nakadikit sa mesa sa sala. Sa tuwing pinapanood niya ang magulong paraan ng pagluluto ng kanyang tiyuhin, halos mandiri siya. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa, at sa sobrang galit, hinubad ni Junhyuk ang kanyang apron at nagmartsa palabas ng bahay. Matapos linisin mag-isa ang kalat, naupo si Ji-Hoo sa sofa at hinintay ang pagbabalik ng kanyang tiyuhin. Bigla niyang narinig ang tunog ng may nagtatangka sa digital door lock. Inakala niyang si Junhyuk iyon, ngunit paulit-ulit na pumapalya ang code. Dahil sa pagtataka, sinilip ni Ji-Hoo ang security camera at nakita ang isang estrangherong nakasombrero na pilit na gustong pumasok. Nanlamig siya sa takot at hindi halos makagalaw. Sa kabutihang palad, dumating si Junhyuk sa tamang oras. Ikinuwento ni Ji-Hoo ang tungkol sa nanghihimasok at agad itong hinabol ni Junhyuk. Ngunit nakatakas ang lalaki at naglaho sa dilim. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring iyon, napagtanto ni Ji-Hoo na bata pa rin siya at nagsimulang umasa ng husto sa kanyang tiyuhin. Humingi siya ng tawad sa kanilang pagtatalo at naupo silang dalawa upang gumawa ng isang opisyal na kasunduan sa kanilang pagsasama sa isang bahay. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Junhyuk sa paaralan. Naroon ang ina ni si Chan. Sa takot na mabunyag ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw ng kanyang anak ng sapatos, sinubukan niyang suhulan si Junhyuk upang manahimik na lang. Ngunit hindi interesado si Junhyuk sa pera. Ang gusto lang niya ay isang taos-pusong paghingi ng tawad. Sa ilalim ng impluwensya at presyon ng ina ni Minki, napilitan ng ina ni si Chan na magbigay ng pilit at malamig na paghingi ng tawad. Saka lamang nilagdaan ni Junhyuk ang kasunduan. Ngunit hindi pa tapos ang manpower group.
Sa sandaling makuha nila ang pirmadong papeles, pinangunahan ng ina ni Minky ang ibang mga magulang na i-boycott ang Taekwondo Center na nagbigay ng CCTV footage, determinadong ipasara ito. Sumunod ang iba pang mga ina, nagkalat ng masasamang chismis upang sirain ang reputasyon ng gym. Kahit palumuhod ang Taekwondo instructor at nagmakaawang patawarin sila, malamig siyang tinanggihan ng ina ni Minky. Nagkataong napadaan si Junhyuk at nadatnan ang instructor na nakasandal sa hood ng kanyang sasakyan, bagsak ang loob. Kumatok siya sa bintana upang kumustahin ito at sinabi ng instructor na balak din sana niyang makipag-ugnayan dahil may nais siyang ipakita. Makalipas ang ilang sandali, habang nagdiriwang sa isang cafe ang mga mayayamang ina, biglang pumasok si Junhyuk at nagbitiw ng isang nakakagulat na revelasyon. Pinatugtog niya ang buong bersyon ng security footage. Habang pinapanood ang video, napagtanto ng ina ni si Chan na hindi nag-isa ang kanyang anak. Naimpluwensyahan lamang siya ni Minky. Lumabas din na alam ng ina ni Minky ang buong katotohanan mula pa noong una. Gayunpaman, pinili pa rin ng ina ni si Chan na kumampi sa kanilang leader. Sinasabing dahil matalik na magkaibigan ang mga bata, ginawa lamang iyon ni si Chan dahil sa katapatan. Agad silang tinuligsa ni Junhyuk at sinabing, pareho lang kayo ng mga anak ninyo. Ginagamit ninyo ang salitang loyalty bilang dahilan para magsama-sama at gumawa ng masasamang bagay. Pinagtutulungan ang sinumang kumontra sa inyo. Sa ilalim ng matinding presyon, napilitan ng ina ni Minky na humingi ng tawad kay Junhyuk. Nanginginig sa galit, pinalayas siya ng iba pang mga ina palabas ng cafe. Ngunit pagbalik sa paaralan, hindi pa rin natatapos ang gulo. Hindi pa rin natuto si Chan. Alam na alam niyang may matinding allergy si Ji-hoo sa mani, pero sinadya pa rin niyang lagyan ng mani ang baon nito at pilitin siyang kainin iyon. Mabuti na lang at nahuli siya ni Miss Song sa tamang oras. Tinanong niya kung paano nalaman ni si Chan ang tungkol sa allergy. Sa sobrang takot, hindi makapagsalita ang bata. Ngunit isang batang babae na si Sodam ang nagsiwalat ng totoong utak sa likod ng plano, si Minky. Nakita raw niya itong nakikialam at nagbubuklat ng student health records sa mesa ni Miss Song. Sinubukan ni Minky na magsinungaling at umiwas, ngunit ang katahimikan at konsensya ni si Chan ang nagpatunay ng lahat. Pagkatapos nito, tinawagan ni Miss Song ang ina ni Minky at malinaw na ipinaliwanag ang nangyari. Sinabi niyang kailangan nitong humingi ng tawad sa ina ni Ji-hoo at bigyan ng seryosong leksyon ang anak nito. Ngunit mumisi lamang ang ina ni Minky at sinabihan ang guro na pakialaman na lang ang sariling trabaho. Lalong lumala ang sitwasyon nang ang Queen Bee mismo ang gumawa ng mas malalang hakbang. Pinuntahan niya ang may-ari ng side dish shop at pinilit itong tanggalin sa trabaho ang ina ni Ji-hoo na si Junhee. Pag-uwi ni Junhee at malaman na muntik nang makakain ng mani si Ji-hoo sa party, halos manginig siya sa takot at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Nag-aalab sa galit si Junhyuk nang marinig niyang nawala ng trabaho ang kanyang kapatid. Handa na siyang sumabog at ipaglaban ang hustisya. Ngunit pinigilan siya ni Junhee. Nakiusap siyang hayaan na lang ang lahat. Hindi maunawaan ni Junhyuk kung bakit ganoon na lang siya kapayapa hanggang sa ibunyag nito ang masakit na katotohanan. Takot na takot siya na kapag gumawa sila ng eskandalo, mahahanap sila ng lola ni Ji-hoo, ang babaeng mula sa mayamang pamilya, at kukunin muli ang bata. Para sa kanya, mas mabigat ang mawalan ng anak kaysa mawalan ng trabaho. Bigla, muling nagkaroon ng relapse si Junhee. Nagsimula siyang maghalughog sa mga kabinet, desperadong naghahanap ng alak. Nang kumprontahin siya ni Junhyuk kung bakit siya nagkakaganoon, doon niya nalaman ang madilim na lihim. Noong nakatira pa siya sa bahay ng kanyang biyenan, labis siyang pisikal na inabuso hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Hindi siya pinayagang magpatingin sa doktor, kaya nagsimula siyang uminom upang manhid ang sakit ng kanyang katawan. Ang inakala nilang bisyo ay siya palang tanging gamot niya noon. Pinigilan siya ni Junhyuk at tuluyang napaiyak si Ji-hoo, nagmamakaawang magpatingin na ang kanyang ina sa ospital. Sinabi niyang may sakit lamang ito at ngayon ay may pagkakataon na silang mabigyan siya ng totoong tulong. Nakinig si Junhee at nagpasya siyang magpa-admit sa isang espesyal na klinika para sa gamutan. Iniwan si Ji-hoo sa buong pangangalaga ni Junhyuk. Samantala, may panibagong problema sa paaralan. Ang autonomous model ng paaralan ni Ji-hoo ay balak ng alisin na nangangahulugang magiging ordinaryong paaralan na lamang ito at mawawala ang matinding pagtutok sa musika. Malaking bagay ito dahil malinaw na naman ni Ji-hoo ang talento sa musika ng kanyang tiyuhin. Mula pagkabata, gumagawa at kumakanta na siya ng sarili niyang mga awitin. Tumanggi si Junhyuk na hayaang mamatay ang music program. Tutol din ang ama ni Noyul sa pagbabago, ngunit nag-organisa ng pulong ang ina ni Minky upang hikayatin ang mga magulang na pumirma sa bagong plano. Sa gitna ng pagpupulong, iminungkahi ni Miss Song na samantalahin ang pagkakataon upang maghalal ng bagong Bluebird. Si Junhyuk lang ang hindi nakakaalam kung ano yon. Ipinaliwanag ni Miss Song na ang Bluebird ang pangulo ng PDA, isang posisyong may kapangyarihang makaimpluwensya sa mahahalagang desisyon ng paaralan. Agad na iminungkahi ng ibang mga ina ang ina ni Sodam. May pang-aasar itong nagtanong kay Junhyuk, ano, tatakbo ka laban sa akin? Noong una, umatras si Junhyuk at sinabing ayaw niyang pagtawanan. Ngunit patuloy siyang tinutulak at tinutukso ng ibang magulang. Sa wakas, napuno siya. Tinanggap niya ang hamon at opisyal nang nagsimula ang labanan para sa posisyong Bluebird na pagbobotohan ng lahat. Pagkatapos ng pulong, agad nagsisi si Junhyuk at sinisi pa ang ama ni Noyul kung bakit hindi siya pinigilan. Ngunit isinama siya ni Miss Song sa isang tabi at binigyan ng matinding pep talk. Sinabi nitong kung nagawa niyang talunin ang libo-libong karibal para maging sikat na mga awit, tiyak na kaya rin niyang makuha ang boto ng ilang magulang. Pagkatapos ay ang malaking revelasyon, matagal nang alam ni Miss Song na isa siyang dating sikat na idol. Malaki pala siyang tagahanga nito. Ipinakita pa niya ang keychain na matagal na niyang iniingatan at lumabas na pareho sila ni Junhyuk ng ganoon. Sinabi niyang ang musika ni Junhyuk ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para maging guro.
Iyon mismo ang tulak na kailangan ni Junhyuk para maibalik ang kanyang kumpiyansa. Pag-uwi sa bahay, todo suporta si Jihu sa kampanya ng kanyang tiyuhin. Bumuo sila ng isang dream team para manalo sa eleksyon. Sina Nuyul at ang kanyang ama ang nag-imbestiga sa background at mga hilig ng ibang magulang, habang sumali rin sa grupo ang may-ari ng bar at ang medyo kahina-hinalang nobyo ng anak nito. Sa simula, hindi sila sineryoso ng ina ni si Chan. Ngunit nang tingnan niya ang live poll sa kanyang cellphone at makita ang pag-angat ng suporta kay Junhyuk mula sa 10 laban sa 1 na agwat ay naging 10 laban sa 3, nagsimula siyang kabahan. Pumunta ang mga sosyal na ina sa bar at natuklasang todo kayod ang grupo ni Junhyuk sa paglapit at pagkuha ng loob ng mga ina sa komunidad. Hindi roon nagtapos si Junhyuk. Nag-organisa pa siya ng isang mobile campaign tour sakay ng isang pinalamutian na sasakyan. Halos mabaliw na sa inis ang ina ni Minky. Para gumanti, nagdaos sila ng vocabulary quiz para sa mga bata upang ipakitang mas akademiko sila. Ngunit hindi interesado ang mga bata. Nakipag-video call si Nuyul kay Sodam at ipinakita ang mga ice cream, merienda, at kasiyahang nararanasan nila kasama ang grupo ni Junhyuk. Siyempre, mas kaakit-akit ang isang masayang salusalo kaysa sa vocabulary quiz para sa mga bata. Unti-unting nawala ng kapit ang Manpower Group sa komunidad. Ginawa ni na Junhyuk at ng kanyang kupunan ang lahat ng paraan para mapasaya ang mga bata at makuha ang loob ng kanilang mga magulang. Nakakapagod man, nagbunga ito. Nagtapos ang botohan sa tabla. Ngunit sa kasagsagan ng laban, biglang may nangyaring hindi inaasahan, nawala si Sodam. Halos mabaliw sa pag-aalala ang kanyang ina at pansamantalang binitiwan ang kampanya upang hanapin ang anak. Nakiusap siya sa ina ni Minky na magpadala ng mensahe sa group chat ng mga magulang para magtanong kung may nakakita rito. Nang makita ni Junhyuk ang notifikasyon, naisip niya, ito na ang pagkakataon ko para mahanap siya at makuha ang tie-breaking vote. Ngunit si Jihu ang may tunay na ideya. Naalala niyang minsang sinabi ni Sodam na adik ito sa isang partikular na idol na may fan-signing event ngayong araw. Kahit hindi sila sigurado, nagmadali ang magtiyuhin sa event at tama nga, naroon si Sodam. Dumating din ang kanyang ina upang sunduin siya, ngunit ni isang pasasalamat ay wala silang narinig. Sa halip, iniwan pa niya sina Junhyuk at Jihu kahit halatang kailangan nila ng masasakyan. Tiningnan ni Junhyuk ang kanyang pitaka, nakakatawa sa lungkot. Isang barya lang ang nalaglag mula rito. Wala silang ibang magawa kundi maglakad pa uwi. Pagdating nila sa bahay, sarado na ang opisyal na panahon ng kampanya. Pakiramdam nila ay talo na sila. Samantala, lumalala ang sitwasyon sa bahay ni Sodam. Ang kanyang ama, isang makalumang at seksistang lalaki, ay sinisigawan siya dahil sa pagme-makeup at paghahabol sa mga idol, tinatanong kung kanino siya nagmana. Nang sawayin siya ng ina, ibinaling nito ang galit dito at sinisi dahil hindi raw nito mabantayan ang anak. Doon ibinunyag ng ina ang katotohanan. Sumasailalim siya sa masakit na mga iniksyon sa ospital para lamang mabigyan siya ng anak na lalaki, isang bagay na kinahuhumalingan ng kanyang asawa. Nauwi sa pisikalan ang pagtatalo ng itaas ng ama ang kamay para saktan si Sodam, ngunit napigilan siya ng sigaw ng ina. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang dalawang miyembro ng Elite Mom Clique, ngunit hindi nila inalala ang kaligtasan ng pamilya. Ang iniisip lang nila ay ang huling boto. Hinila nila ang ina ni Sodam para tapusin ang eleksyon. Hindi na kinaya ni Sodam, iniwan niya ang kamay ng kanyang ina at muling tumakbo palayo. Tinangka siyang sundan ng kanyang ina, ngunit hinadlangan siya ng mga karen na abala sa sarili nilang agenda. Napakalamig ng kanilang pagkilos. Samantala, sa apartment, tahimik na kumakain ng instant ramen sina Junhyuk at Jihu, kumbinsidong tapos na ang laban. Ngunit biglang napansin ni Jihu sa kanyang cellphone na tabla pa rin ang bilang. Nagkaroon ng panibagong sigla si Junhyuk at naghanda na muling lumabas upang mangampanya. Ngunit tumunog ang doorbell. Pagbukas niya, naroon ang ina ni Sodam. Sa harap niya mismo, ibinigay nito ang tie-breaking vote para kay Junhyuk at nagpasalamat sa pagtulong sa kanyang anak. At sa isang iglap, si Junhyuk na ang bagong Bluebird. Sa isang malaking sandali ng pagbabago ng karakter, si Jihu, na karaniwang ayaw magpahawak, ang mismong lumapit at mahigpit na niyakap ang kanyang tiyuhin. Labis ang tuwa ni Miss Song nang marinig ang balita. Habang nagdiriwang, napansin ni Junhyuk ang kaparehong keychain na nakasabit sa bag ni Miss Song at doon niya tuluyang naalala, siya ang batang babaeng nakilala niya noon. Nang sabihin nitong susuportahan siya, kahit hindi na siya muling kumanta, may kung anong muling sumiklab sa puso ni Junhyuk, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit may paparating na unos. Napansin ni Junhyuk na nawawala ang sarili niyang keychain at doon ibinunyag ang katotohanan. Si Minky ang kumuha nito. Palihim niya itong ninakaw mula sa bag ni Junhyuk noong bumisita ito, at ang maliit na bagay na yon ang muntik ng sumira sa karera ni Miss Song. Ngayong siya na ang Bluebird, halos nasa lahat ng lugar si Junhyuk. Aktibo siya sa buong campus, tumutulong kahit sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad dahil nasisiyahan siya sa bago at masiglang yugto ng kanyang buhay. Samantala, miserable ang Manpower Association. Gustong-gusto nilang malaman kung sino ang nagtaksil at nagbigay ng panalong boto kay Junhyuk. Nagpanggap na kalmado ang ina ni Sodam, itinatago ang kanyang lihim sa likod ng pekeng ngiti. Ang ina naman ni Minky ay nagkunwaring tanggap ang resulta, sinasabing mas mabuti nang abala si Junhyuk sa mga gawain sa paaralan para hindi ito makialam sa tunay nilang plano. Dahil ang totoo, nakahanda na ang mga parental consent form para sa restructuring ng paaralan at tuluyang pag-alis ng music program. Ngunit heto ang matindi, peke ang mga formang iyon. Hindi man lang nakita o pinirmahan ng ibang mga magulang ang mga ito. Dinala ng ina ni Minky ang mga huwad na dokumento sa isang politikong malapit sa kanya at nangakong pabibilisin nito ang proseso ng restructuring. Ngunit hindi nila ito ginagawa para sa kapakanan ng mga bata. Ginagawa nila ito upang tumaas ang halaga ng mga ari-arian sa lugar at kumita ng malaki.
Sa kabutihang palad, narinig ni Sodam ang pag-uusap ng kanyang mga magulang tungkol sa plano at agad itong isinumbong kay Jonyok. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Bigla siyang sumugod sa press event at inilantad ang buong panlilinlang sa harap ng mga kamera. Ibinunyag ang tiwaling ugnayan ng ina ni Minky at ng politiko. Ngunit naging magulo ang lahat. Habang pilit siyang inilalabas ng security, hindi sinasadyang nasaktan ni Jonyok ang isa sa mga gwardiya at nauwi siya sa pagkakakulong pansamantala. Habang nasa loob ng selda, napanood niya sa telebisyon ang pagbagsak ng kanyang mundo. Naglunsad ang mga karen ng komunidad ng isang malawakang smear campaign laban sa kanya. Sinira nila ang kanyang pangalan at pinalabas pang may iskandalo siyang relasyon kay Miss Song. Naguluhan si Jonyok paano nila naisip iyon. Lumabas na nalaman ng ina ni Minky mula sa kanyang anak na may magkapareho silang keychain at ginamit niya ang maliit na detalyeng iyon upang palakihin ang masasamang chismis. Pagkalaya niya, agad siyang nagtungo sa paaralan upang linisin ang kanilang mga pangalan. Ipinaliwanag niyang profesional lamang ang relasyon nila ni Miss Song. Ngunit hindi kumbinsido ang ina ni Minky. Wala nang ibang paraan, ibinunyag na ni Jonyok ang katotohanan. Hindi siya ang ama ni Ji-hyo, tiyuhin lamang siya. Nagpanggap lang siyang ama upang tulungan ang kanyang diborsyadang kapatid na makaiwas sa problema. Ipinunto rin niyang pareho silang walang asawa ni Miss Song, kaya kahit pa may namamagitan sa kanila, wala namang masama o illegal doon. Ngunit lalo lamang nagalit ang ina ni Minky. Isinigaw niyang manloloko si Jonyok na nagsinungaling sa buong paaralan para manalo bilang Bluebird. Ibinaling niya ang galit kay Miss Song, inakusahan itong kasabwat sa pagtatago ng kasinungalingan, at iginiit na magpaliwanag ito sa Board of Education. Pinayuhan ng punong guro si Miss Song na mag-leave muna at halos ipahiwatig na maghanap na ito ng trabaho sa ibang paaralan. Samantala, tuluyan nang umuusad ang restructuring ng paaralan at iminungkahi pang mag-transfer na lang si Ji-hyo. Pakiramdam ni Jonyok ay nasira niya ang buhay ng lahat. At tulad ng dati, kapag nagiging masyadong mabigat ang lahat, ang unang reaksyon niya ay tumakas. Tahimik siyang nawala. Paulit-ulit siyang tinetext ni Ji-hyo, ngunit walang sagot. Naupo ang bata mag-isa sa silid ni Jonyok at nakita ang isang kahong karton na palaging iniingatan ng kanyang tiyuhin. Sa loob nito, natagpuan niya ang mga regalong binili ni Jonyok para sa kanya taon-taon mula nang siya'y ipanganak hanggang ngayon. Napaluha si Ji-hyo at pabulong na nagsabi, "Sinungaling ka." Doon niya napagtanto na minahal siya ng kanyang tiyuhin sa lahat ng panahong iyon. Pagkarinig sa balita tungkol sa iskandalo, maagang nag-check out si Jong-hee mula sa rehab. Nagkataon ding kaarawan niya yon. Naghihintay sa labas ang ama ni Nuyul, may dalang sariwang bouquet ng mga bulaklak. Inamin niyang naalala niya ang kaarawan nito at diretsahang umamin na may nararamdaman siya para kay Jong-hee. Si Jong-hee, na lumaking halos walang naranasang kabutihan o natanggap na regalo, ay tuluyang natigilan at labis na naantig. Nagtungo sila sa bar para sunduin si Ji-hyo, ngunit iginiit ng may-ari na magstay muna sila para sa isang sorpresang birthday party. Doon biglang dumating si Jonyok. Ngunit hindi siya naroon para makiselebrate, naroon siya para magpaalam. Sinabi niyang babalik na siya sa pagtatrabaho sa mga bangkang pangisda. Sinubukan siyang pigilan ni Jong-hee, ngunit nilalamon na si Jonyok ng matinding pagkamuhi sa sarili. Sinisisi niya ang sarili sa lahat, sa pagkawala ng trabaho ng guro at sa mga taong tiniis ng kanyang kapatid ng mag-isa dahil wala siya noon para sumuporta. Takot na takot siya na kapag nanatili pa siya, baka matagpuan sila ng lola ni Ji-hyo at pilitin ang bata na bumalik sa madilim na nakaraan. Sinabi pa niya kay Jong-hee na magkunwari na lang silang hindi magkakilala mula ngayon. Ngunit nang siya'y tumalikod para umalis, may tinig na pumigil sa kanya. Si Ji-hyo iyon, ang batang dati takot na takot sa entablado, ngayon ay buong pusong umaawit. Kinanta niya ang isang awiting sinulat para mismo sa kanyang tiyuhin, nakikiusap na huwag itong umalis. Tumimo ang kanta sa puso ni Jonyok at nanatili siya. Ngunit tila anino na lamang siya ng dati niyang sarili. Lumilipas ang mga araw na wala siyang sigla at puno ng lungkot. Parang naging walang buhay ang kampus nang mawala ang kanyang enerhiya at ang ngiti ni Teacher Song. Gayunman, may munting liwanag sa gitna ng dilim. Natuto nang lumaban si Ji-hyo. Nang muli siyang guluhin ng bully na si Chan, literal niyang inihagis palayo ang sariling inhaler. Tinitigan niya si Chan at mariing sinabi na hindi na siya papayag na masaktan ng mga chismis at mas mabuting tao ang kanyang tiyuhin kaysa sa mga kasinungalingang ikinakalat nila. Samantala, nagdiriwang ang manpower clique sa kanilang tagumpay at pinagsitsismisan na tuluyan ng naisantabi si Jong-hee. Pinagpapantasyahan pa nila ang ama ni Nuyul, tinatawag itong total package, magalang, guwapo, at mayaman. Dahil hindi pa ito muling nag-asawa mula nang pumanaw ang kanyang asawa, iniisip nilang jackpot ang sinumang mapapasagot ito. Sa kabilang banda, desperadong naghahanap ng trabaho si Jong-hee. Ngunit dahil nakabangga niya ang reyna ng grupo, na blacklist siya. Wala ni isang tindahan sa komunidad ang gustong tumanggap sa kanya. Sa bahay naman, nag-aalala si Ji-hyo para sa kanyang tiyuhin. Natagpuan niya si Jonyok na nakatago sa loob ng aparador. Pabulong na sinasabing may naririnig siyang beep-beep mula sa door lock. Iniisip nitong nababaliw na siya. Ngunit napagtanto ni Ji-hyo na hindi baliw ang kanyang tiyuhin. May totoong nagtatangkang i-hack ang kanilang door lock, ang parehong taong sumubok pumasok noon. Biglang nag-click ang pinto at pumasok ang lalaki. Mula sa dilim, biglang tumalon sina Jonyok at Ji-hyo at pinagsak ito. Ipinilit ng lalaki na dati siyang nangungupahan doon at bumalik lamang para kunin ang perang itinago niya sa banyo. Pinapadeskriba ni Jonyok ang loob ng bahay bilang patunay at nang mapagtantong nagsasabi ito ng totoo, pinakawalan niya ito. Kahit bahagya siyang nainis dahil hindi niya agad natagpuan ang nakatagong pera. Ngunit dito lalo pang uminit ang kwento. Ang dating nangungupahan ay dumiretso upang makipagkita sa isang lihim na kausap, ang ina ni Minky. Lumalabas na ang lalaking iyon ang nobyo ni Chaeyang, ang ate ni Minky. Sa paningin ng komunidad, henyo si Chaeyang na nag-aaral sa isang prestihiyosong unibersidad.
Ngunit matagal na pala siyang nawawala. Ang madilim na katotohanan, umibig siya sa anak ng isang gwardiya. Nabuntis siya, at dahil obsesyonado sa reputasyon ng kanyang ina, pinilit siyang magpalaglag at ikinulong sa halos ganap na pag-iisa. Naalala ba ang ultrasound photo na nakita ni Junhyuk sa aparador noong una siyang lumipat? Kay Chaeyang iyon, unti-unti nang lumalabas ang mga nakatagong lihim sa komunidad na ito. Desperado si Junhee na maibalik ang kanyang buhay at masuportahan ang anak, kaya ginawa niya ang hindi niya akalaing magagawa niya. Nilapitan niya ang ina ni Minki at sa harap ng mga tao ay lumuhod, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Wala naman talaga siyang kasalanan, ngunit nilunok niya ang kanyang pride para lamang makakuha ng trabaho. Ngunit nag-backfire ito sa ina ni Minki, dahil palagi itong nagpapanggap na mabait at makadiyos. Ang eksenang may babaeng nakaluhod sa harap niya ay nagmukha siyang tunay na kontrabida sa mata ng ibang mga magulang. Sa kahihiyan at galit, padabog na umalis ang reyna. Kalaunan, habang nasa ospital para sa isang check-up, napansin ni Junhee ang isang batang babae na umiiyak. Sa likas niyang kabaitan, inalok niya ito ng panyo. Ang babaeng iyon ay si Chaeyang. Dahil sa pagbubuntis, sa pilitang pagpapalaglag, at pakikipaghiwalay ng kanyang nobyo sa kanya, nagkaroon siya ng matinding anxiety disorder, lahat bunga ng nakalalasong pagkokontrol ng kanyang ina. Gusto sana ng ina ni Minki na ipadala siya sa ibang bansa upang itago ang kahihiyan, ngunit iginiit ng mga doktor na kailangan siyang maospital. Sa ospital, nakita ng ina ni Minki si Junhee at agad siyang naging sobrang praning. Samantala, lunod sa konsensya si Junhyuk dahil nawala ng trabaho si Teacher Song. Ngunit biglang may himala. May naglabas ng post sa Manpower Forum na nagsasabing peke ang mga consent form para sa school restructuring. Nataranta ang mga ina at nagsimulang magbangayan kung sino ang naglabas ng sikreto. Ang hindi nila alam, nire-record ang buong usapan nila at diretsong ipinapadala kay Junhyuk. Gamit ang ebidensyang iyon, napagtanto ni Junhyuk na kung makukuha lang niya ang mga orihinal na piniking dokumento, mabubuwag niya ang buong asosasyon. Kaya tinipon niya ang kanyang A-team, ang may-ari ng bar at ang ama ni Noyol para sa isang high-stakes na misyon. Nagawa ni Junhyuk na makapasok ng palihim sa opisina ng politiko upang hanapin ang mga file. Habang naghahalughog siya, may isa pang palihim na pumasok, ang ina ni Minki. Nandoon siya para sirain ang ebidensya bago pa ito makasira sa kanya. Mabilis na nagtago si Junhyuk sa loob ng kabinet at minatyagan siya sa siwang ng pinto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Doon siya na-booking. Dahan-dahang lumapit ang ina ni Minki sa kabinet, binuksan ito, at nahuli siyang nakatitig pabalik. Sa isang iglap, ginamit ni Junhyuk ang klasikong distraction. Inagaw ang folder ng mga piniking dokumento mula sa kanyang kamay at kumaripas palabas. Mabuti na lang at nakaabang ang ama ni Noyol sa getaway car. Hawak ang mga dokumento, sinimulan ni Junhyuk ang kanyang krusada. Isa-isa niyang kinatok ang mga magulang at diretsahang tinanong, "Pirma niyo ba talaga ito?" Sinubukan siyang patahimikin ng Manpower Click at nagsinungaling pa ang ina ni Minki hanggang patugtugin ni Junhyuk ang lihim na recording. Sa harap ng malinaw na ebidensya, napilitang umatras ang ina ni Minki. Nahinto ang school restructuring plan, bumalik sa normal ang lahat, at pakiramdam ni Junhyuk ay isa na siyang bagong tao, handang ituwid ang kanyang buhay. Samantala, nababaliw ang mga sosyal na ina kakaisip kung sino ang traidor na nagpadala ng recording kay Junhyuk. Nag-away ng matindi ang ina ni si Chan at ang ina ni Sodam, halos magkasakitan na. At ang malaking revelasyon, ang ina ni Sodam pala ang may kagagawan. Kahit kabilang siya sa inner circle, nasuklam siya sa maruruming taktika ng grupo. Hinila niya si Junhyuk sa tabi at nakiusap na ibaon na sa lihim ang kanyang pagkakasangkot. Kalaunan, nagdaos ang paaralan ng Parents Sports Day. Dalawang magulang na ngayon lang nalaman ang iskandalo ng pamimike ang direktang kumumpronta sa ina ni Minki. Kalma siyang umarte, itinanggi ang lahat at inanyayahan pa silang uminom ng mamahaling alak mamaya. Nang makita niya si Junhee at ang grupo nito, inimbitahan din niya sila. Ngunit nang tumanggi si Junhee, tumira siya ng mababa. Oo nga pala, panunuya niya, alkoholik ka, di ba? Baka hindi mo kayanin ang kaunting alak. Lumabas na illegal niyang sinilip ang medical records ni Junhee sa ospital. Nagsimulang magbulungan at manlibak ang ibang magulang, ngunit nanatiling kalmado at marangal si Junhee. Sa mismong sports games, lumabas na natural na atleta si Junhee, dahilan para lalo siyang mahulog sa kanya ang ama ni Noyol. Sa banyo, kinausap ng ama ni Noyol si Jihoo at humingi ng pahintulot na ligawan ang kanyang ina. Natuwa si Jihoo sa malasakit ng lalaki at sinabing gusto lang niyang maging masaya ang kanyang ina. Ngunit may nakatagong nakikinig si Minki. Sinimulan niyang bulihin si Jihoo, tinawag ang kanyang ina na mukhang pera, at isang lasinggerang pulubi na ginagamit lang ang ama ni Noyol para makatakas sa social housing. Nawalan ng kontrol si Jihoo at nagkagulo sila na nauwi sa pagkadugo ng ilong ni Minki. Kahit nilinis siya ni Teacher Song, nakita ito ng ina ni Minki bilang oportunidad. Gamit ang kanyang koneksyon, nagpagawa siya ng peking medical report at humiling ng school-wide meeting para mapatalsik si Jihoo. Sinubukan ni Junhyuk na papag-apologize si Jihoo, ngunit tumanggi itong sabihin kung bakit nagsimula ang away. Habang nagtatalo sila, nalaman ng ama ni Noyol mula sa kanyang anak na na-video niya ang buong pangyayari. Pinatunayan ng video na si Minki ang naunang nambastos. Dumating ang araw ng malaking meeting, ngunit aksidenteng natapunan ni Junhyuk ng tubig ang cellphone ni Noyol, ang tanging may hawak ng ebidensya. Sa sobrang panik, pinapunta niya si Junhee sa meeting habang siya naman ay nagmamadaling pumunta sa repair shop.
Matapos maayos ang cellphone, patakbo siyang papunta sa paaralan nang makita niya ang ina ni Minky na kausap sa cellphone. Nagpapanik ito dahil natunto ng nobyo ni Chae Yang kung saan ito itinatago. Napagtanto ng magkasintahan na mula pa sa simula ay sinabotahe na ng ina ni Minky ang kanilang relasyon. Biglang dumating ang nobyo sakay ng motorsiklo, may hawak na kutsilyo. Bulag sa galit, sumigaw siyang puputulin ang dila nito para hindi na makapagsinungaling. Sinugod niya ito, ngunit sumalo si Junhyuk sa harap at siya ang nasaksak. Natakot ang nobyo at tumakas. Habang duguan sa kalsada, ang iniisip lamang ni Junhyuk ay ang ebidensya. Bulong niya, kailangan niyang maibigay ang cellphone kay Ji-hyo. Nakiusap siya sa ina ni Minky na tumawag ng ambulansya. Sinimulan nitong i-dial ang numero, ngunit huminto. Tiningnan niya ang naghihinalong lalaki at inisip ang kanyang reputasyon at ang sikreto ng kanyang anak. Sa isang sandali ng sukdulang kasamaan, ibinaba niya ang cellphone at iniwan siyang mamatay sa kalsada. Sa kabutihang palad, may ibang taong nakakita kay Junhyuk at naidala siya sa ospital sa tamang oras. Hindi tinamaan ng kutsilyo ang kanyang vital organs, ngunit nauwi siya sa koma. Nakaupo si Ji-hyo sa tabi ng kama ng kanyang tiyuhin, wasak ang puso, at nangangakong kung magigising lang ito, tutuparin niya ang 100 kahilingan nito. Labis ding nagdadalamhati si Teacher Song, ngunit nananatili siya sa hallway, inaalala ang pakiusap ni Junhyuk na lumayo siya upang hindi masira ng chismis ang kanyang karera. Kalaunan, napadpad si Teacher Song sa bar upang kumustahin ang kalagayan ni Junhyuk. Habang naroon siya, aksidente niyang natuklasan ang katotohanan, matagal na pala siyang gusto ni Junhyuk. Lumayo lang ito dahil ayaw niyang sirain ng mga chismis sa komunidad ang buhay niya. Nagsulat pa siya ng isang kanta para mismo kay Teacher Song. Labis siyang naantig kaya nagmadali siyang bumalik sa ospital at hinalikan ng palihim ang walang malay na si Junhyuk. At parang himala, bigla itong nagising. Nagpanik si Teacher Song at dali-daling lumabas ng silid. Kaya nang tuluyang magmulat ng mga mata si Junhyuk, isang naguguluhang nurse lang ang una niyang nakita. Mabilis ang paggaling ni Junhyuk, ngunit ang ina ni Minky ay nabubuhay sa matinding paranoia. Hinahanap ng pulisya sa buong lungsod ang nobyo ni Chae Yang, at dahil naroon siya sa pinangyarihan ng pananaksak, takot na takot siyang baka mabunyag ang katotohanan tungkol sa relasyon nito sa kanyang anak. Upang iligtas ang kanyang reputasyon, pinilit niyang magsinungaling si Chae Yang. Ipinakalat nila ang kwento na siya ay ginahasa, nabuntis, at ang nobyo ay isa lamang blackmailer na nagtangkang patayin siya nang hindi ito nabayaran. Sa ospital, nakiusap ang ina ni Minky kay Junhyuk na itago ang kanyang sikreto, at nangakong hindi na niya guguluhin ang pamilya nito kung mananahimik siya. Pansamantalang tila bumalik sa normal ang lahat. Determinado si Ji-hyo na tuparin ang 100 kahilingan, kaya naging personal mini-butler siya ni Junhyuk, inaalagaan ang bawat pangangailangan nito. Samantala, dinala ng ama ni Noyul si Junhee sa dalampasigan para makapagpahinga habang naiwan sa bahay ang masungit at malungkot na si Junhyuk. Sa buhanginan, inamin ng ama ni Noyul ang kanyang pag-ibig, ngunit tinanggihan siya ni Junhee. Ipinaliwanag niyang nais niyang maging isang independenteng babae na nakatayo sa sariling mga paa. Tinanggap iyon ng lalaki ng maayos at sinabing mamahalin pa rin siya mula sa malayo. Sa bahay, nilulunod ni Junhyuk ang kanyang lungkot sa alak. Dahil sa gutom, lumabas siya upang kumain at doon niya nakasalubong si Teacher Song. Sinabi nitong tapos na siyang matakot sa opinyon ng mga kapitbahay, mabubuhay siya ayon sa gusto niya. Ipinakita pa niya ang napakaraming positibong komento online. Nag-viral ang kanta ni Junhyuk at gustong-gusto ito ng netizens. Nagpa siya si Teacher Song na maging opisyal niyang manager at inayos ang meeting sa isang record level. Dumating ang malaking araw. Nakaayos si Junhyuk sa elegante niyang suit, handa nang pumunta sa label kasama si Teacher Song nang biglang sumulpot ang nobyo ni Chae Yang. Tatawag na sana siya ng pulis, ngunit lumuhod ang lalaki, nagmamakaawa at handang ibigay ang lahat ng ipon niya. Nanaig ang malambot na puso ni Junhyuk. Sinabihan niya ang lalaki na sumuko na lang sa pulis at binilhan pa ito ng huling pagkain. Biglang may dalawang lalaking sumulpot at nagpakilalang pulis na aresto sa nobyo. Ngunit agad na pagtanto ni Junhyuk na peke ang mga ito. Sinubukan nilang tumakas, ngunit sila ang napatumba at kinidnap. Nagising silang nakakulong sa isang napakalamig na cold storage. Handa nang mawala ng pag-asa ang nobyo, ngunit pinatatag siya ni Junhyuk. Sinabi niyang hanggat buhay ka, may posibilidad ng himala. Ikinuwento niya kung paano siya minsang nawala ng pag-asa sa buhay, ngunit nailigtas ng masarap na amoy ng pagkain, at matapos ang isang masarap na kain, pinili niyang mabuhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumagsak si Junhyuk dahil sa lamig. Desperadong naghanap ng paraan ang nobyo at may nakita siyang kahon na may pulbos. Naisip niyang pwede itong pasabugin gamit ang apoy at tinanong kung may lighter si Junhyuk. Tumawa ito at sinabing sa lugar na yon, ang lighter ay isang himala. Ngunit may nakita siyang lighter na nakasuksok sa siwang ng karton. Isang himala nga. Pinasabog nila ang lugar at nakatakas. Sinabihan ni Junhyuk ang lalaki na sumuko at nangakong magsasalita para sa kanya. Matapos makita ni Chae Yang ang nobyo sa huling pagkakataon, dinala ito ng tunay na pulis, nagpapasalamat kay Junhyuk. Ngunit pagbalik ni Junhyuk sa apartment complex, sinalubong siya ng kaguluhan. Isinusugod si Chae Yang sa stretcher, at si Junhee ay nakaposas, isinasakay sa police car. Ganito ang nangyari, araw iyon ng pag-alis ni Chae Yang papuntang ibang bansa. Bumalik siya sa dati niyang apartment na tinitirhan na ngayon ni Junhee upang magpaalam sa mga alaala roon. Kumatok siya, nakilala si Junhee at ikinuwento ang mga alaala niya sa lugar. Sa kabaitan ni Junhee, pinapasok niya ito. Tinitigan ni Chae Yang ang mga sticker sa dingding, mabigat ang puso. Bago siya umalis, ibinigay ni Junhee ang ultrasound photo na nakita niya sa aparador. Nagpasalamat si Chae Yang at lumabas. Ngunit pagkasara ng pinto, nakaramdam si Junhee ng malamig at mabigat na kutob na may mali. Agad siyang lumabas upang hanapin si Chae Yang, ngunit wala na ito.
Napansin niyang nakahinto ang elevator sa kanilang palapag, kaya tumakbo siya paakyat sa rooftop, wala roon. At nang pababa na siya, biglang umalingaw ang nakabibinging sigaw mula sa ibaba. Tumalon si Chae-young. Bilang nag-iisang saksi, dinala si Junhee sa istasyon ng pulis upang magbigay ng salaysay. Ikinuwento niya ang lahat mula sa pag-uusap nila hanggang sa drama sa nobyo. Samantala, sa ospital, abala ang ina ni Min-ki sa pagprotekta sa kanyang perpektong imahe. Nang banggitin ng pulis ang posibilidad na nagtangkang magpakamatay ang kanyang anak, agad niyang binaligtad ang kwento. Iginiit niyang hindi gagawin iyon ng kanyang anak at inakusahan si Junhee na inutusan ang ina ni si Chan na magsinungaling sa korte. Ang ina ni si Chan, na parang sunod-sunurang puppet, ay nagsabing nakita raw niya mismo na itinulak ni Junhee ang bata. Habang tinatapos ni Junhee ang kanyang salaysay at maghahanda na sanang umuwi, pinigilan siya ng mga pulis. Hindi na siya saksi, siya na ang pangunahing suspect. Sa labas, naghihintay sina Junhyuk at ang ama ni Noyul nang marinig nila ang balita. Nakita nilang palabas ang ina ni si Chan at kinumpronta ito ni Junhee, tinatanong kung bakit ito nagsisinungaling. Tumingin lang ito ng diretsyo sa kanya at walang kahihiyang sinabing totoo ang kanyang sinabi. Desperado, pinuntahan ni Junhyuk ang politiko upang magmakaawa ng tulong, sinasabing ginagamit lamang siya ng ina ni Min-ki. Ngunit malamig ang lalaki at pinalayas siya. Samantala, sa ospital, nakatayo ang ina ni Min-ki sa tabi ng kama ng kanyang walang malay na anak, nanginginig sa galit. Sa halip na mag-alala, sinisisi pa niya si Chae-young sa pagsira ng kanyang buhay at sinabing mas mabuti pang namatay na lang ito. Inabot pa niya at tinanggal ang oxygen mask sa mukha ng sarili niyang anak. Mabuti na lamang at may doktor na pumasok sa eksaktong sandaling iyon, kaya dali-dali niyang ibinalik ang mask. Kalaunan, bumisita si Junhyuk sa ospital. Dala niya ang paboritong kape ni Chae-young, ang mismong sinabi ng nobyo nito sa kanya, at umupo sa tabi ng kama. Ikinuwento niya ang sarili niyang buhay, tungkol sa kanyang kapatid at kay Ji-hyo, at taimtim na nagdasal na magising ito. Nahuli sila ng ina ni Min-ki at nauwi sa pagtatalo. Nang tanungin niya kung paano ito naging napakamanhid, inamin nitong ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang katayuan sa lipunan. Hindi nila napansin, ngunit biglang kumibot ang mga daliri ni Chae-young. Dumating ang araw na opisyal nang dadalhin si Junhee para sa investigasyon. Umiiyak ng husto si Ji-hyo, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina, at ayaw bumitaw hanggang sa sapilitang ihiwalay siya ng pulis. Habang dinadala siya sa sasakyan, nakita ni Junhee ang ina ni Min-ki at ang ina ni si Chan. Lumuhod siya at nagmakaawang maawa sila dahil hindi mabubuhay si Ji-hyo nang wala siya. Tumakbo pa si Ji-hyo at nangakong lilipat ng paaralan at maglalaho na lang kung pakakawalan nila ang kanyang ina. Ngunit malamig na tumalikod ang ina ni Min-ki hanggang sa bigla siyang mapahinto. Naroon si Junhyuk, itututulak si Chae-young na nasa wheelchair. Agad nagkunwari ang kontrabida, tumakbo upang yakapin ang anak at pabulong na sinabing, sabihin mo sa kanila na itinulak ka ng babaeng iyon. Ako na ang bahala sa iba. Ngunit puno ng pagkasuklam ang tingin ni Chae-young sa kanya. Ibinunyag niyang habang nasa koma siya, naririnig niya ang lahat, kasama na ang sinabi ng kanyang ina na mas mabuti pang namatay na lang siya. Sa sandaling iyon, sabi niya, talagang namatay ako. Sinubukan pa siyang manipulahin ng kanyang ina, sinasabing nasabi lang niya yon dahil sa sobrang sakit ng damdamin. Ngunit matatag si Chae-young, kahit paniwalaan ka ng buong mundo, hindi ako maniniwala. Itinulak niya ang wheelchair papunta sa pulis at sinabi ang totoo, siya mismo ang tumalon at walang kinalaman si Junhee. Agad pinalaya si Junhee. Sa huling desperadong hakbang, sumigaw ang ina ni Min-ki na may diferensya na sa utak ang kanyang anak at kung ano-ano lang ang sinasabi nito at tinawag ang ina ni si Chan upang sumang-ayon. Ngunit natulala ito sa takot at pagkabigla. Sinabi ni Chae-young sa kanyang ina na tigilan na ang kabaliwan. Ipinaliwanag niyang ang nakalalasong pagkokontrol nito ang nagtulak sa kanya upang tumalon at sa buong buhay niya, hindi siya itinuring na anak kundi tropeo lamang para sa ego ng kanyang ina. Sa galit, sinampal ng ina ni Min-ki ang sarili niyang anak sa harap ng lahat. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan at natapos ang paghahari ng Queen Bee. Malaya na si Junhee, at matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, binuksan na niya ang kanyang puso at tinanggap ang pag-ibig ng ama ni Noyul. Hindi lamang siya nawala ng proteksyong politikal, tinalikuran din siya ng kanyang manpower squad. Ibinunyag ng ina ni si Chan ang madilim na sikreto ng ina ni Min-ki. Pawang kasinungalingan ang marangyang buhay nito. Ang asawa niya ay isang maliit na used car salesman lamang, at ang kanilang magarang bahay at mamahaling kasangkapan ay pawang inuupahan lang. Walang awa siyang pinalayas ng ibang kababaihan mula sa grupo. Tuluyan na ring umalis ang ina ni Sodam, payapa ang loob dahil pinili niyang panigan ang tama. Ang ina ni si Chan ang pumalit bilang bagong leader, ngunit dahil sa kanyang pagiging petty at mapangmata, lalo lamang naging katawa-tawa ang asosasyon. Maging ang mga bata ay gumaya. Sinimula ni si Chan na bulihin si Min-ki, patunay na hindi natatapos ang siklo. Habang abala ang lahat sa drama, humabol din ang batas. Upang iligtas ang sarili, isinumbong ng politiko ang ina ni Min-ki para sa korupsyon at pandaraya. Sa wakas, inaresto ang mapagmataas na babae upang harapin ang kanyang mga kasalanan. Ngunit habang may isang kontrabidang bumagsak, may panibagong final boss na lumitaw. Isang babaeng matagal nang kinatatakutan ni Junhee at Ji-hyo ang biglang nagpakita sa paaralan. Lumabas na may bagong malaking investor ang paaralan, ang bilyonaryong lola na matagal nilang iniiwasan. Samantala, sa tulong ni Teacher Song, naging pansamantalang conductor si Junhyuk ng school choir. Dahil wala namang tunay na kapangyarihan o talino ang bagong leader ng Ma'am Association, hindi na ito kinatatakutan ng principal. Ang dati mga mapagmataas na ina ay sinubukan pang suhulan si Junhyuk ng mamahaling regalo upang mabigyan ng solo ang kanilang mga anak sa choir. Kahit natukso, nanatiling propesyonal si Junhyuk at ibinalik ang mga suhol.
Ginamit niya ang pagkakataon upang turuan ang mga bata ng mahalagang aral, na sa isang koponan, mahalaga ang bawat isa, anuman ang kanilang posisyon. Naging napakatagumpay ang pagtatanghal ng queer, ngunit panandalian lamang ang saya. Inanyayahan ng principal ang bagong investor sa entablado, at nang lumabas ang lola, nagpanik sina Jonyok at Jonhee. Hinila nila si Jihu at mabilis na tumakas. Ang sumunod ay isang habulang tila buhay ang nakataya. Nagmaneho si Jonyok na parang wala sa sarili upang makarating sa pantalan at makatakas sana ang kanyang kapatid at pamangkin sakay ng bangka. Ngunit naabutan sila ng security team ng lola at hinarangan sa tamang oras. Gayunman, hindi pa niya balak dukutin si Jihu, hindi pa sa ngayon. Tatakbo siya sa posisyon at kailangan niya ng malinis na imahe sa publiko. Kaya nakipagkasundo siya. Dapat manatiling nakabaon ang mga lihim ng pamilya. Papayag siyang pabayaan muna sila, ngunit nagbabala siyang bilang tagapagmana ng isang bilyonaryong imperyo, balang araw ay dapat mapasa kanya si Jihu. Sa ngayon, pansamantalang nawala ang banta at nakahinga ng maluwag ang pamilya. Dumating ang malaking turning point sa buhay ni Jonyok. Isang dati niyang fan na ngayoy mataas na executive sa isang record label ang nakarinig ng kanta niya online at nakumbinsing i-sign siya ng boss. Opisyal na nagbalik si Jonyok sa industriya, may kasamang 50 milyong won na signing bonus. Sa pagpasok ng pera, nag-shopping spree siya para sa pamilya. Sinabi niyang ibibigay niya kay Jonhee ang sasakyang ibinigay ng kumpanya. Pagbaba nito, nakita niya ang parehong lumang, kalawangin at sirang kotse na matagal nang ginagamit ni Jonyok. Inisip niyang niloloko lang siya, kaya labis ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos, inabutan siya ni Jonyok ng regalo para ibigay sa ama ni Noyol at bumalik siya sa paghuhugas ng pinggan na inis. Bigla namang inihagis ni Jonyok sa kanya ang isang bankbook. Inilipat niya roon ang buong natitirang halaga ng kanyang signing bonus para sa kanya. Nang tanungin siya kung bakit, sinabi niyang hindi iyon para sa sarili niya, kundi para masagot ang bawat sentimo ng edukasyon ni Jihu mula elementarya hanggang kolehiyo. Napaluha si Jonhee, at saka inilabas ni Jonyok ang tunay na sorpresa, ang susi ng isang brand new na kotse. Biro lamang pala ang lumang sasakyan, ang bago ay talagang para sa kanya. Habang papatapos ang kwento, lalo pang tumamis ang mga pangyayari. Ang ama ni Noyol na naging parang guardian angel nila ay sa wakas nag-propose. Hiniling niya kay Jonhee na magsama na sila at bumuo ng buhay bilang pamilya. Sandaling nag-alinlangan si Jonhee, ngunit nang bigyan siya ni Jihu ng masiglang thumbs up, sinabi niya ang oo. Bilang huling patunay ng pagmamahal at proteksyon, ibinigay ng ama ni Noyol kay Jonhee ang isang komprehensibong accident insurance policy upang masiguro na anuman ang mangyari, siya at si Jihu ay ligtas at may security habang buhay. Biniro pa niyang uso raw ngayon ang pagbibigay ng insurance bilang regalo at siya na rin ang magbabayad ng premium. Medyo nakonsensya si Jonhee, pakiramdam niya'y inaabuso niya ang kabaitan nito, ngunit pumirma pa rin siya at tinanggap ang regalo. Samantala, abala si Jonyok sa rurok ng kanyang pagbabalik, halos araw-araw nasa recording studio. Ngunit dahil natatakot siyang may gawin ang lola ni Jihu laban sa bata, lagi niyang dikit sa kanyang tabi ang pamangkin. Pagkarinig ng bagong mga kanta niya, humanga ang label at nagpa siya hindi lang maglabas ng album kundi magdaos ng malaking concert. Tuwang-tuwa si Jonyok, ngunit may kaunting kaba, baka walang dumating dahil matagal siyang nawala. Ngunit may plano si Teacher Song. Palihim niyang kinontak ang dating fanbase ni Jonyok online upang mag-organisa ng surprise meetup. Nang makita ni Jonyok si Teacher Song na papalapit, may hawak na cake, pakiramdam niya'y nasa panaginip siya. Buong araw siyang masayang nakipag-selfie at nakipagkita sa mga tagahanga. Habang pinapanood ang tiyuhin sa entablado, nagliliwanag sa tuwa ang mukha ni Jihu. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang taong, hindi malaman kung sino, ang nag-abot kay Jihu ng tsokolate. Hindi nagdalawang isip ang bata at kumagat. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Naglabasan ang bula sa kanyang bibig at bumagsak siya. Sa kabilang panig ng lungsod, pauwi si Jonhee nang harangin siya ng kanyang dating asawa. Inasahan niyang may panibago itong maruming plano. Ngunit sa halip, tinanong siya nito ng nakakakilabot na tanong. Hindi ba't parang kakaiba ang ama ni Noyol? Bakit pipili ang isang matagumpay na lalaki ng babaeng tulad mo? At sa kanya ibinagsak ang bomba, inaakusahan niyang mamamatay tao ang ama ni Noyol na pinatay umano ang kanyang unang asawa para makuha ang insurance money. At si Jonhee raw ang susunod na target. Umalis ito, iniwan si Jonhee na tuluyang nabigla. Samantala, sa gitna ng krisis, kumakaripas si Jonyok papuntang ospital. Pasan si Jihu sa likod, hindi man lang napansing na wala na ang kanyang sapatos sa daan. Sa kabutihang palad, naagapan ang bata at nakaligtas. Lumabas na nagkaroon siya ng matinding anaphylactic shock dahil may halong alak ang tsokolate. Pagdating ni Jonhee sa ospital, wasak na wasak si Jonyok, paulit-ulit na humihingi ng tawad at sinisisi ang sarili. Napansin ni Jonhee na sugatan at duguan ang mga paa nito dahil sa pagtakbo. Nakiusap siyang magpagamot ito, ngunit tumanggi itong umalis sa silid. Siyempre, agad ding dumating ang bilyonaryong lola na palihim pala silang minamanmanan. Binalaan niya si Jonhee na alagaang mabuti ang bata, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil nasa gitna siya ng malaking eleksyon at ayaw niyang may lumabas na iskandalo. Nilamon ng konsensya si Jonyok at lalo niyang binantayan si Jihu. Hindi matandaan ni Jihu kung sino ang nagbigay sa kanya ng tsokolate, kaya inakala ng lahat na aksidente lamang iyon. Ngunit hindi maalis sa isip ni Jonhee ang babala ng kanyang ex-husband. Tinawagan niya ang insurance company upang alamin kung sino ang benepisyaryo ng kanyang policy. Nang marinig niyang ang anak niya ang nakalagay, muntik na siyang makahinga ng maluwag hanggang idagdag ng ahente na kung menor de edad ang bata, legal na maaaring tumanggap ng payout ang asawa. Nakatayo sa harap niya ang ama ni Noyol, nakangiti at nagyayayang mamili ng gamit sa bahay. Ngunit sa loob-loob ni Jonhee, wasak siya sa pagdududa. Sa wakas, tinanong niya ito ng direkta, paano ba talaga namatay ang ina ni Noyol?
Tahimik itong sumagot, aksidente sa sasakyan at siya raw ang may kasalanan. Nang makita niya ang hilaw na sakit sa mukha nito, hindi na niya kayang magtanong pa. Kalaunan, habang kumakain, tinanong ni Junhee ang kapatid niya kung gaano niya pinagkakatiwalaan ang ama ni Noyul. Sinabi ni Junyok na mas pinagkakatiwalaan niya ang lalaki kaysa sa sarili niya. Inakala lang niyang kinakabahan si Junhee bago ang kasal. Ipinaalala niya na kung wala ang ama ni Noyul, hindi agad-agad na solusyonan ang mga problema nila. Itinuro pa niya na noong maling napagbintangan si Junhee at muntik ng makulong, ni minsan ay hindi siya pinagdudahan ng lalaki. Lalo lang tuloy naguluhan si Junhee. Isang araw pagkatapos ng trabaho, may nakita siyang misteryosong folder na iniwan mismo sa tapat ng pintuan niya. Dinala niya agad ang file sa bahay ng ama ni Noyul at marahas na inilapag iyon sa harap niya. Sarili niyang criminal case file yon. Diretsahan niyang sinabi, may nagsabi sa akin na ako ang susunod mong target. Inamin niyang ayaw niya iyong paniwalaan. Pero matapos makita ang mga dokumento at magsaliksik online, napagtanto niyang totoo ang kwento. Hinihingi niya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noong araw na yon. Sa wakas, bumigay ang ama ni Noyul at ikinuwento ang lahat. May relasyon ng asawa niya sa ibang lalaki. Noong araw na yon, nahuli niya itong kumakain kasama ang kabit at pinilit niya itong umuwi. Hindi lang tumanggi ang asawa niya, inaamin pa nito ang pagtataksil sa harap mismo ng anak nilang si Noyul. Sa matinding galit, pinilit niya itong isakay sa kotse. Paulit-ulit siyang sinisigawan ng asawa na ihinto ang sasakyan, pero hindi siya tumigil at doon nangyari ang nakamamatay na aksidente. Inamin niyang lumipat siya roon ng hating gabi para takasan ang chismis. Sinabi niyang dahil kahawig ng sa kanya ang pinagdaanan ni Junhee, agad siyang nakaramdam ng koneksyon dito. Tinitigan siya ni Junhee at tinanong ang pinakamahalagang tanong, sinadya mo bang ibangga ang kotse para patayin siya? Hindi siya sumagot ng hindi. Sa halip, sinabi niyang sa totoo lang, hindi niya alam. Bagamat sinabi niya sa korte na aksidente yon para hindi lumaking ulila si Noyul, inamin niyang sa kaibuturan niya, sa sandaling iyon ng matinding galit, maaaring ginusto niya talagang mamatay ang asawa niya. Lubos na natakot si Junhee. Sinabi niyang hindi siya kayang tumira sa iisang bubong kasama ang lalaking ganoon at kailangan niya ng oras para mag-isip. Nang tanungin siya kung gaano katagal, sinabi niyang wala siyang ideya. Pagkatapos nito, dumating ang malaking comeback concert ni Jeonhyuk. Puno ang bulwagan ng mga tagahanga at habang magsisimula na siya sa unang kanta, biglang bumukas ang mga pinto. Dalawang lalaki ang dumiretso sa entablado at inihayag na may nag-report kay Jeonhyuk dahil umano'y nagdaos siya ng flower party, isang slang para sa drug party, sa bar. Agad na pinahinto ang konsyerto. Dinala si Jeonhyuk at ang may-ari ng bar para imbestigahan at muling nadurog ang pangarap niyang makabalik. Habang nakakulong si Jeonhyuk, kumilos ang bilyonaryang lola. Ginamit niya ang isyu ng droga at ang nakaraan ni Junhee sa alak bilang patunay na hindi sila karapat-dapat maging tagapag-alaga at nakuha niyang muli ang kustodiya kay Ji-hyuk. Nagpunta si Junhee sa mansyon para magmakaawa pero malamig siyang tinanggihan ng lola. Para mailigtas ang tiyuhin niya, nakipagkasundo si Ji-hoo sa demonyo. Pinuntahan niya ang lola at pumayag na tumira roon ng permanente, kapalit ng paggamit nito ng kapangyarihan para mapalaya si Jeonhyuk. Wasak ang puso ni Junhee at sinubukan niya itong pigilan pero determinado si Ji-hoo na protektahan ang tiyuhing nagprotekta sa kanya. Nang tuluyang makalaya si Jeonhyuk, nagpadala si Ji-hoo ng mensahe, kailangan mong tuparin ang 100 pangako na ginawa mo sa akin sa ospital. Desperado si Jeonhyuk at pinuntahan ang ex-husband ng kapatid niya. Ang walang hiya ay humiling pa na lumuhod siya sa harap nito at nilunok ni Jeonhyuk ang lahat ng pride niya at ginawa iyon. Pero tinawanan lang siya ng ex-husband. Ibinunyag nitong may restraining order na kapag lumapit si Jeonhyuk kay Ji-hoo kahit sandali, arestuhin siya. Pagkatapos, ibinagsak niya ang isang napakalaking katotohanan. Ang premyong napanalunan ni Jeonhyuk noon, hindi iyon kinuha ni Junhee. Ninakaw iyon ng ex-husband. Siya ang nagpanggap na si Junhee at nagpadala ng mga text para lokohin si Jeonhyuk habang binubugbog niya si Junhee. Kinutya pa niya si Jeonhyuk, sinabing hindi niya akalain ang isang sikat na singer ay magiging ganoon katanga para itakwil ang sariling kapatid dahil lang sa text scam. Puno ng pagsisisi, bumalik si Jeonhyuk kay Junhee at humingi ng tawad. Durog ang puso niya dahil iniwan niya ang kapatid na nagpalaki sa kanya dahil sa kasinungalingan. Agad siyang pinatawad ni Junhee at sinabing kailangan niyang maging matatag para kay Ji-hoo. Bago umalis si Ji-hoo papunta sa mansyon, nagdaos sila ng huling birthday party, ang una niyang tunay na selebrasyon. Nagpakuha sila ng family photos at pilit ng umiti. Pero nang oras na para umalis, nagmatapang si Ji-hoo, kunwaring papasok lang siya sa paaralan. Ngunit pagpasok niya sa napakalaki at napakalamig na mansyon ng lola at nang yakapin siya ng peke ng madrasta niya, nanigas siya sa takot. Nalaman nating tinitiis lang siya ng madrasta dahil ang magulong pamumuhay ng ex-husband ay nagdulot ng pagkabaog nito. Si Ji-hoo ang nag-iisang pag-asa nila bilang tagapagmana. Ang huling hiling ni Ji-hoo sa tiyuhin niya ay bumalik ito sa pagiging singer. Napapayag pa niya ang lola na ibalik ang premyong ninakaw ng ex-husband. Muling sumabak si Jeonhyuk sa mga audition pero wala si Ji-hoo sa tabi niya kaya wala siyang inspirasyon. Para siyang hungkag na tao at paulit-ulit siyang nare-reject. Si Ji-hoo naman ay parang bilanggo, walang cellphone at pinapayagan lang makita ang ina kada 2 linggo. Tuwing nagkikita sila, sinusuri ni Junhee ang katawan niya kung may pasa, pero palagi siyang nagsisinungaling at sinasabing maayos siya. Hindi man lang naglalakas loob si Jeonhyuk na lumapit, alam niyang isinakripisyo ni Ji-hoo ang sariling kalayaan para mailigtas siya sa kulungan. Pero pagkatapos nito, dumating ang pinakamalaking plot twist sa lahat. Isang pamilyar na mukha ang muling bumalik sa kanilang lugar, at muli na namang winasak ang kapayapaan, ang ina ni Minky. Lumalabas na ang bilyonaryang lola ang tunay na puppet master sa likod ng bawat sakuna mula pa noong simula.
At ang pangunahing kanang kamay niya, ang taong tumulong magplano para pabagsakin si Junhyuk at agawin si Ji-hyo, ay walang iba kundi ang ina ni Min-ki. Nalaman pala ng ina ni Min-ki nang hindi sinasadya na si Ji-hyo ang nawawalang tagapagmana na matagal nang hinahanap ng bilyonaryang lola. Agad siyang nagsumbong dito at tumulong isaayos ang buong plano para maagaw ang bata. Ganito ang baluktot nilang estratehiya. Una, pinaniwala nila sina Junhee at Junhyuk na abala ang lola sa eleksyon at wala itong panahon sa usaping kustodiya para maging kampante ang magkapatid. Pagkatapos, kumuha sila ng tauhan na magpapanggap bilang record-level executive upang bigyan si Junhyuk ng peking pagkakataon na sumikat muli. Pinirmahan siya sa kontrata at inayos ang peking konsyerto, lahat iyon ay bitad. At ang fan na nagbigay kay Ji-hyo ng tsokoleteng may halong alak sa bar. Siya rin ang peking ahente. Nakaabang na ang lola sa ospital at naabisuhan na ang mga doktor ng maaga, kaya agad nilang nailigtas si Ji-hyo. Ang lahat ay isang planadong rescue. Dahil sa pagtulong niya sa masamang planong iyon, nakabalik ang ina ni Min-ki sa kanilang lugar. Lumipat siyang muli sa dati niyang apartment at sumali ulit sa Manpower Association. Ngayong suportado siya ng bilyonaryang lola, walang ibang ina ang naglalakas loob sumagot sa kanya. Bumalik sila sa dati, halos sambahin siya. Samantala, muling nahanap ni Junhyuk ang inspirasyon niya at nagsulat ng isang makapangyarihang bagong kanta. Nakapasa siya sa isang audition at sa wakas ay napirmahan sa isang tunay na record label. Sinabi ng isa sa mga guro niya, gusto ni Ji-hyo na magsulat ka ng musika para may mapagkuhanan siya ng lakas habang nakakulong siya sa mansyon. Ito ang nagbigay kay Junhyuk ng apoy para magpatuloy. Sa isang performance na inorganisa ng bago niyang kumpanya, biglang namataan ni Junhyuk sa crowd ang dating peking ahente. Susubukan sana niya itong batiin pero nang makita siya ng lalaki, agad itong tumakbo. Sinabihan siya ni Teacher Song na habulin ito. Nang maabutan niya, tinanong ni Junhyuk kung bakit ito tumatakbo. Nabigla ang peking ahente at nadulas, sandali, hindi ka ba narito para gumanti dahil na-scam ka? Natigilan si Junhyuk. Unti-unti niyang pinagdugtong ang mga pangyayari at napagtanto na masyadong perpekto ang timing ng aksidente ni Ji-hyo at ng pagkakaaresto niya. Dinala niya ang kontratang pinirmahan niya sa peking ahente sa ama ni Noyul at pinakiusapang imbestigahan ito. Lumabas sa investigasyon na may criminal record ang peking ahente dahil sa pagtutulak ng droga. Ibig sabihin, ang mga drogang natagpuan sa bar ay itinanim niya para ipahamak si Junhyuk. Kapag napatunayan niyang na-frame up siya, malilinis ang pangalan niya, mawawala ang restraining order, at mababawi niya si Ji-hyo ng tuluyan. Pero nang tila gumaganda na ang lahat, muling umatake ang ina ni Min-ki. Inisa-isa niya ang kahinaan ng bawat tao sa lugar. Dahil ang ina ni si Chan ang unang nagsumbong sa kanya tungkol sa korupsyon, ito ang una niyang tinarget. Ibinunyag niya na ang ama ni si Chan ay isang adik sa sugal at lubog sa utang. Para mailigtas ang pamilya, napilitang lumuhod at magmakaawa ang ina ni si Chan. Binantaan siya ng ina ni Min-ki at pinilit na magpakalat ng chismis sa buong lugar na ang ama ni Noyul ay isang malamig na mamamatay tao. Gusto niyang sirain ang lahat ng taong tumulong kay Junhyuk. Sa isang iglap, ang lihim na matagal itinago ng ama ni Noyul ay nabunyag. Nanlumo siya sa takot at nagtago sa isang sulok, hindi kayang harapin ang kahit sino. Ngunit sa pagkakataong ito, natagpuan ni Junhee ang lakas sa loob niya. Matapang siyang pumunta sa paaralan para sunduin si Noyul. Nang pagtawanan at laitin sila ng ina ni si Chan sa harap ng iba, isang maalamat na sampal ang ibinigay ni Junhee sa kanya na nagpaiyak sa katahimikan ng mga tsismosang ina sa paligid. Sa wakas, nabuo ang mga piraso ng palaisipan. Nalaman ni Teacher Song mula sa isang fan na nasa party na ang peking ahente nga ang nagbigay ng chocolate kay Ji-hyo. Pagkatapos, tumawag ang kasalukuyang boss ni Junhyuk, ang lihim na investor sa bago niyang record label, ang bilyonaryang lola rin. Doon tuluyang naunawaan ni Junhyuk ang nakakatakot na katotohanan. Handang ilagay ng lola sa panganib ang sariling apo, magdulot ng halos ikamamatay nitong allergic reaction, para lang manalo sa laban sa kustodiya. Sa sandaling yon, dumating ang ex-husband para kunin si Ji-hyo. Kumulo ang galit ni Junhyuk. Bigla siyang sumugod at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Kahit nabunyag na ang katotohanan, umisilang ang walang hiyang ex-husband at sumigaw para tawagin ang pulis at ipakulong muli si Junhyuk. Nang malaman ni na Junhee at Junhyuk ang buong sitwasyon, handa na sana silang kumilos, pero naunahan sila ng bilyonaryang lola at dumating sa pintuan nila. Sa isang napakahusay na manipulasyon, ibinunto ng lola ang buong sisi sa plano ng lasong chocolate sa ina ni Min-ki. Maging ang restraining order laban kay Junhyuk ay mabait niyang ipinabawi, gamit ang klasikong mabuting pulis, masamang pulis na taktika para muling malinlang ang magkapatid. Pero heto ang nakakagulat, ideya mismo iyon ng ina ni Min-ki. Sa sobrang desperado niyang manatili sa magandang paningin ng lola, siya pa mismo ang nagsabi rito na sampalin siya sa harap ng publiko para mas maging kapanipaniwala ang kasinungalingan. Fast forward sa birthday party ni Junhyuk. Inimbitahan niya ang ama ni Noyul at ang ina ni Sodam. Pero halatang miserable ang ina ni Sodam. Matapos kulitin, nagbunyag siya ng nakakagulat na sikreto. May relasyon ng asawa niya sa ina ni Min-ki at ibinibigay nito rito ang lahat ng sikreto tungkol sa grupo ni Junhyuk. Pinapunta muna ng mga matatanda ang mga bata sa ibang kwarto at pinagsama-sama ang mga piraso ng katotohanan. Napagtanto nilang imposibleng ang ina ni Min-ki ang utak ng lahat. Nasa kulungan siya at walang akses sa cellphone noong kunin ang peking ahente. Bukod pa rito, alam agad ng mga doktor sa ospital kung ano ang nangyari kay Ji-hyo pagdating pa lang nito. Ang konklusyon, ang lola pa rin ang tunay na puppet master at ang ina ni Min-ki ay fall guy lang. Panahon na para sa isang full-blown rescue mission. Step 1, magpapanggap ang ina ni Sodam na may matinding away sila ni Junhyuk para makabalik siya sa Manpower Association at mag-espiya mula sa loob. Step 2, pupunta ang ama ni Noyul sa ospital para maghukay ng ebidensya tungkol sa planadong emergency ng lola.
Step 3. Makikipagplastikan si Jonyok sa dati niyang inutil na bayaw, papainumin ito hanggang malasing ng husto, at ire-record ang pag-amin nito sa buong plano. Bitbit ang recording at ebidensyang medikal, sumugod si Jonyok sa mansyon para makipagnegosasyon. Nang tumanggi ang lola, sinenyasan niya ang mga reporter at pulis na nakaabang sa labas. Ibinunyag niya na inilagay ng lola sa panganib ang sariling apo. Sa isang malapelikulang eksena, nailigtas niya si Jifu at naiuwi ito. Pero higante ang lola sa larangan ng kapangyarihan. Ginamit niya ang mga koneksyon niya para mapawalang bisa ang mga kaso at bumalik sa umpisa ang bangungot. Sa pilitang ibinalik si Jifu sa mansyon, umorder pa ang lola ng pag-atake, pinabangga ang kotse ng ama ni Noyul at napunta ito sa ospital. Wasak ang plan A, kaya inilunsad nila ang plan B. Magdaraos ang lola ng isang malaking vow ceremony sa mansyon para ayusin ang imahe niya at ang ina ni Sodam ang nag-organisa nito. Nalaman niyang tumutulong lang ang ina ni si Chan sa lola dahil binablackmail ito tungkol sa utang ng asawa niya. Kaya binayaran ng ina ni Sodam ang utang gamit ang sarili niyang pera. Ngayon ay doble ahente na, dumating ang ina ni si Chan sa mansyon kasama ang anak. Naghinala ang ina ni Minky pero wala itong magawa. Sa isang senyas, aksidenteng nabuhusan ng tubig ang anak ni si Chan at dinala sa banyo. Sa anino, natagpuan nila ang kwarto ni Ji-hyo at nagpalit ng damit ang dalawang bata. Inilabas ng ina ni si Chan na si Ji-hyo pala na nakadisguise, diretso sa naghihintay na mga bisig ni Jonyok. Para magpatuloy ang distraction, nagsimula ng pisikal na rambulan ang ina ni Sodam at ang ina ni Minky sa harap mismo ng media cameras. Sumali pa ang ina ni si Chan, naging ganap na sirko ang mansyon. Pero may alas pa ang ina ni Minky, pinabuntutan niya si Junhee. Sa sandaling magkita muli si Ji-hyo at ang ina niya, dinumog sila ng mga tauhan ng lola. Inagaw muli si Ji-hyo, binugbog ng halos ikamatay si Jonyok at kinidnap siya. Napansin ni Teacher Song na may mali at sinilip ang GPS tracking app na inilagay niya sa cellphone ni Jonyok. Ang signal, direkta sa basement ng lola. Samantala, habang tinatangkang ipuslit palabas ng bansa si Ji-hyo, nakatakas ang bata. Tumakbo siya papunta sa isang radio station at pumasok sa live broadcast. Nag-viral siya matapos sabihin sa buong mundo na inosente ang lola niya pero nawawala ang tiyuhin niya. Nagmakaawa siya sa publiko, hihinto na ako sa pagtakas at mananatili sa lola ko. Pakiusap, ibalik niyo lang ang tiyuhin ko. Sumabog ang internet. Sinimulan ng boyfriend ni Chae-yang ang isang malawakang online campaign. Sumali ang buong komunidad, lahat ng taong tinulungan ni Jonyok sa digital hunt para hanapin ang nawawalang bluebird. Biglang si Jonyok ang pinakasikat na tao sa bansa. Mas naging epektibo pa ang broadcast ni Ji-hyo kaysa sa inaasahan ng lahat. Dinagdagan pa ito ni Teacher Song sa pamamagitan ng pag-organisa ng napakaraming fans sa labas ng mansyon ng lola. Hindi sila naroon para magprotesta. Naroon sila para ipagdasal na tulungan ng mabait at mahabaging lola ang paghahanap sa nawawalang tiyuhin ng apo niya. Isang matinding bangungot ito para sa lola. Malapit na ang eleksyon at napagtanto niyang hindi niya kayang ipapatay o itapon si Jonyok. Kaya nagbago siya ng taktika. Sa kabila ng pagtutol ng ina ni Minky, lumabas siya sa harap ng media, niyakap si Junhee, at umiiyak na nangakong gagawin ang lahat para mahanap si Jonyok. Kagad niyang iniutos na palayain ito mula sa basement. Si Jonyok, na ngayoy pambansang celebrity, ginamit ang bagong impluensya para makipagmatigasan. Sa huling negosasyon, nabawi niya ang buong kustodiya kay Ji-hyo. Sa wakas, nanaig ang hustisya. Natalo ang lola sa eleksyon. Nakita ng ina ni Minky na palubog na ang barko at tuluyan siyang pinagtaksilan, ginamit ang mga sikreto ng lola laban dito. Nagginitnit ang lola pero wala na siyang kapangyarihan. Patuloy namang bumagsak ang buhay ng mga kontrabida. Tuluyan ng tinanggihan ni Minky ang ina niya, tumangging maging tropeo tulad ng kapatid niya. Opisyal na siyang nabigo bilang magulang. Iniwan ng madrasta ang inutil na ex-husband para maghanap ng ibang lalaki na tutupad sa pangarap niyang maging ina. Tinawag ng lola na walang kwenta ang anak niya at bilang ganti, ninakaw ng ex-husband ang lahat ng pondo ng korporasyon at tumakas palabas ng bansa para mamuhay ng marangya mag-isa. Sa sobrang shock ng pagkawala ng pera at kapangyarihan, tuluyan nang bumagsak sa dementia ang lola. Sa wakas, tumunog ang wedding bells para kina Junhee at sa ama ni Noyul. Mukha ng perpektong happy ending hanggang sa tumama ang ultimate K-drama plot twist. Sa gitna ng selebrasyon, biglang bumagsak si Jonyok. Nanlumo sa takot ang ama ni Noyul at si Ji-hyo habang pinapanood siyang namimilipit sa sakit sa sahig. Lumalabas na kamakailan lang na diagnosis si Jonyok ng hypertrophic dilated cardiomyopathy, isang nakamamatay na kondisyon sa puso. Itinago niya ang katotohanan sa lahat para lang maabot niya ang comeback concert niya. Palihim siyang umiinom ng gamot, inalis ang kahit isang patak ng alak sa buhay niya, at niluluto ang pagkain ng walang kahit isang butil ng asin. Sa gabi, umiiyak siya mag-isa sa dilim, at sa tuwing nagpa-practice, tinitiis niya ang matinding sakit. Nabunyag lang ang sikreto nang sagutin ni Teacher Song ang cellphone niya at makatanggap ng tawag mula sa doktor nito. Wasak ang puso niya at iginiit na pumunta agad si Jonyok sa ospital. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa kahit anong konsyerto. Pero matigas ang ulo ni Jonyok, igiit niya, pupunta siya sa ospital pagkatapos mismo ng concert. Galit at sugatan ng damdamin, umalis si Teacher Song. Kinabukasan, matapos ihatid ni Jonyok ang mga bata sa paaralan, hinanap niya ito, ngunit nawawala na. Naka-off ang cellphone at wala sa bahay. Sunod-sunod siyang nag-iwan ng voicemail, umiiyak at humihingi ng tawad. Pag-uwi niya ng gabing iyon kasama ang mga bata, nagulat siya nang maamoy ang lutong bahay na pagkain. Nandoon si Teacher Song. Nag-resign siya sa trabaho at lumipat sa bahay nila dala ang lahat ng damit niya.
Nagdesisyon siyang gaano man kaikli ang natitirang oras ni Junhyuk, siya ang mag-aalaga rito 24/7. Umiikot ang mga araw nila sa practice at pagpunta sa ospital. Parang anino si Teacher Song, natuto pa siya ng mga emergency medical procedure sakaling huminto ang puso ni Junhyuk. Nang makabalik sina Junhee at ang ama ni Noyul mula sa honeymoon, tuluyan nang bumigay si Teacher Song. Hindi na niya kayang dalhin mag-isa ang bigat ng sikreto. Natatakot siya sa bangungot na sandali na maaaring tuluyan nang bumagsak si Junhyuk. Umiyak siya at sinabi ang totoo. Nagdesisyon ang pamilya na kanselahin ang concert. Ang kaligtasan niya lang ang mahalaga. Pero mabigat ang balita ng doktor. Kailangan ni Junhyuk ng heart transplant pero walang available na donor. Ang tanging opsyon ay isang delikadong artificial heart surgery at hindi pa tiyak kung tatanggapin yon ng katawan niya. Kung walang operasyon, para siyang naglalakad na time bomb, maaaring tumigil ang puso niya anumang oras. Matatag si Junhee. Hindi siya handang mawala ang bunso niyang kapatid. Iginiit niyang ituloy ang operasyon. Nandoon din si Ji-hyo, umiiyak at nagmamakaawa sa tiyuhin niya na lumaban. Sinabi niya, bukod kay mama, ikaw ang taong pinakamamahal ako sa buong mundo. Kailangan mong manatili sa tabi ko. Naging matagumpay ang operasyon para maikabit ang artificial heart. Nag-livestream pa sina Junhyuk at Ji-hyo mula mismo sa hospital room para magbigay ng update sa fans. Dumaan pa ang level executive para batiin sila. Pakiramdam nila sa wakas may magandang nangyari. Pero muli na namang tumama ang sakuna. Habang naghahanda para sa discharge, biglang bumagsak si Junhyuk. Dali-dali siyang isinugod muli sa emergency room. Buti na lang at nangyari iyon sa ospital mismo, kaya nailigtas pa siya ng mga doktor. Pero malinaw ang realidad, kung walang totoong heart donor, hindi kakayanin ng katawan niya ng matagal. Pagkarinig ng balita, pinutol ng may-ari ng bar ang bakasyon niya sa ibang bansa at agad bumalik sa Korea. Mula airport, dumiretso siya sa ospital para bigyan si Junhyuk ng lakas ng loob at basbas. Napagtanto nilang hindi na sila makapaghihintay ng malaking concert hall. Kaya nagpasya silang gumawa ng isang espesyal na bagay. Nag-organisa sila ng isang maliit at intimate na konsyerto sa bar mismo. Sa wakas, narinig ang kantang isinulat ni Junhyuk. May isang linyang nagpaiyak sa lahat, kung gagaling lang ako, tiyak na magiging napakasaya ko. Isang makapangyarihang paalala na minsan, ang maging malusog at buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang antas ng kasikatan. Matindi ang emosyon sa bar. Ang mga inimbitahan lang ay ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, pati ang doktor niya. Sa labas, may nakaabang na ambulansya na umaandar ang makina, handa sa anumang emergency. Kung babalikan, napakatraagik ng buhay ni Junhyuk. Ang tanging panahon na tunay siyang nagniningning sa entablado ay noong singing contest 12 taon na ang nakalipas. Mula noon, sa tuwing susubukan niyang magbalik, naloloko siya, nadadaya, o pinagsisinungaling niya. At ngayon, isang linggo na lang sana bago matupad ang pangarap niya, nakikipaglaban siya para sa bawat hininga. Parang napakarami na niyang natulungan na makahanap ng kaligayahan, pero ang sarili niyang pangarap ay matagal nang mailap. Fast forward, makalipas ang 7 taon. Isa na ngayong napakalaking A-list superstar sa South Korea si Ji-hyo. Sa isang TV interview, tinanong siya ng host tungkol sa tiyuhin niya. Ngumiti si Ji-hyo at sinabing parang naging medyo tanga ang tiyuhin niya. Pero nang ipakita ng kamera ang bagong buhay ni Junhyuk, malinaw na iyon ang pinakamagandang klase ng tanga. Laban sa lahat ng posibilidad, nabuhay si Junhyuk at tuluyang nakaangkop sa artificial heart. Hindi lang iyon, isa na rin siyang ama. Ang dating gusgusing idol ay isa ng certified girl dad, lubos na nahuhumaling at baliw na baliw sa maliit niyang anak na babae. Ang bahay niya ay puno ng mga tropeo at parangal mula sa matagumpay niyang karera, pero ngayon, umiikot na ang buong mundo niya sa kanyang anak. Noong panahong akala niya ay mamamatay na siya, gumawa si Junhyuk ng bucket list ng mga bagay na gusto pa niyang gawin, sumali sa isang professional chef competition, magpagupit ng matapang at kakaibang hairstyle, manood ng mga late-night movie premiere, bumisita sa dessert sauna, at tumakbo sa dalampasigan. Gusto niyang maramdaman ng buo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Pero ngayon, abalang-abala siya sa pagiging isang mapagmahal at hands-on na ama, kaya wala na siyang oras para sa mga yon. At hindi pa siya kailanman naging ganito kasaya. Sa huling eksena, bumalik sina Junhyuk at Ji-hyo sa lumang bar. Tahimik at wala ng tao roon, pero wala ni isang bagay ang nagbago. Magkasamang umakyat sa maliit na entablado ang magtiyuhin, at minsang muli ay naligo sa liwanag ng mga ilaw sa entablado. Sa wakas, payapa na ang kanilang mga puso, at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.